Alisin mo. Lu Chen, huwag kang magkunwaring patay. Sinabi na ni Kuya Qin. Itong buto ng proteksyon sa puso na nasa katawan mo ay wala ring silbi. Disipulong panlabas, Lu Chen. Peking pagsukat ng espiritual na ugat. Maghandog ng walang kilalang jade tablet. Alinsunod sa mga patakaran ng sekta, binabawi ang kwalifikasyon mo sa panloob na pagsubok. Ibalik sa yungib na palasyo. Ang buto ng proteksyon sa puso ay pamana ng kanyang ina. Ipasok muna sa silid imbakan ng sekta. Gumawa ng paraan para sa pagsukat ng espiritual na ugat. Noong nakaraang buhay, noong gabing iyon ng Niebe rin, ipinako ako sa tabi ng malamig na lagusan. Alisin, ang buto ng proteksyon sa puso ay ipinasok sa silid imbakan ng sekta. Nang gabing iyon, ang buto ng proteksyon sa puso ay napunta na kay Qin Zhao. Pumasok ito sa mahiwagang lupain ng Longyuan. At ako, naging alila ng eliksir sa silid ng pilak. Matagal nang napalitan ang sarili kong jade tablet ng handog. Matagal nang may nagkalkal sa aking pagkakakilanlan na palatandaan. Ngayon, nakabalik na ako. Bumalik ako sa panahong hindi pa humihiwalay sa akin ang buto ng proteksyon sa puso. Tagapangasiwang bai. Ipakita mo sa akin ang pagkakakilanlan mo. Akala mo sino ka? Gusto mo pang suriin ang kamay ni tagapangasiwa, ha? Lu Chen. Huwag mong pahihirapan ang sarili mo ng ganyan. Hindi kita sisiyasatin. Sisiyasatin ko ang pagkakakilanlan na palatandaan. Disipulong Lu. Kung ayaw mo pa rin, pwede kang maghain ng reklamo sa bulwagan ng disiplina. Hindi pantay ang pagtrato ng mga dumalo sa seremonya ng pagpili ng sekta. Isa lang ang pwesto sa opisyal na listahan ng pagsubok ng mga tunay na disipulo. Ipasok muna sa silid imbakan ng sekta ang buto ng proteksyon sa puso. Kapag malinaw na ang lahat, ibabalik ng sekta sa iyo ang katarungan. Pero ang buto ng proteksyon sa puso ay nakapasok na sa silid imbakan ng sekta. Sa huli, napunta pa rin ito sa katawan ni Qin Zhao. Ika-37 tuntunin ng sekta. May duda sa pagkakakilanlan ng isang disipulo. Dapat itong patunayan agad sa lugar gamit ang mga piraso ng batong espiritual na ugat. Patunayan ang lumang bakas ng pagbabago. Huwag basta magbintang batay sa mga tuntunin ng sekta. Hindi wasto ang pag-alis ng pangalan. Talagang binago ang token. Paano magkadugtong ang berdeng guhit na iyan kay Kuya Qin? Hindi ba't sinabi ni Qin Zhao na wala siyang alam? Talagang binago ang token. Paano magkadugtong ang berdeng guhit na iyan kay Kuya Qin? Hindi ba't sinabi ni Qin Zhao na wala siyang alam? Lu Chen. Gumagamit ka ng masasamang paraan para dungisan ako. Umatras ka na. Gusto mo ba akong dungisan? Ilabas mo ang jade token at ipasuri. Kailangang busisiin pa ang pangyayaring ito. Pwedeng siya sa atin, pero hindi maaaring pumasok sa silid imbakan ng sekta ang buto ng proteksyon sa puso. Hindi rin maaaring ibigay kay Qin Zhao ang pwesto sa opisyal na listahan ng pagsubok ng mga tunay na disipulo. Disipulong Lu, masyado mong pinapasimple ang mga bagay. May duda sa token. Ibig sabihin lang nito may nagkalkal dito. Ayon sa malalaking tuntunin. Ngayong gabi, kung sino ang magpapailaw sa ikatlong antas ng batong espiritual na ugat, siya ang kukuha ng pwesto sa pagsubok. Sige, hayaan mo siyang sumubok. Kung hindi niya mapatunayan, tatanggapin ng lahat na peke siya. Pagpasok ng buto sa silid imbakan ng sekta. Huwag mong sayangin ang oras, Kuya Qin. Ano ang bagay na iyon sa itaas? Lahat ng espiritual na puwersa ay hinihigop at inililihis ng pormasyon ng stele. Sa huli, ni kalahating antas ay hindi maipailaw ng matatag. Ngayon, iba na. Nakita niyang may 3 pako ng espiritual na ilaw sa paanan ng stele. Ang bughaw na liwanag ay tumungo sa tabi ng paa ni Qin Zhao. Kapag naputol ang kahit isa roon, lalabas ang tunay na anyo mula sa batong espiritual na ugat. Pero ang pako ng espiritual na ilaw ay nasa ilalim ng paa ni Qin Zhao. Ibinaba niya ang tingin at tumingin sa mangga sa paligid. Nakalagay roon ang isang supot ng pulbos na basag na jade. Saan? Kapag tinamaan ng lamig na tubig sa lagusan, sasabog ito sa puting hamog. Orihinal itong gamit para siraan siya at ipagkapuot sa kanya ang stele. Sino ang kumilos sa pormasyon ng stele? Hindi pala mahinang ugat. Ito ay espiritual na ugat ng dragon na pinigilan. Nakita niya sa ikalimang antas ng tableta ng espiritual na ugat, na lumitaw ang isang hanay ng maliliit at sinaunang titik. Mga salitang iniwan ng kanyang ina bilang huling habilin. May taksil sa mahiwagang lupain ng Longyuan. Hindi maaaring mahiwalay ang buto ng proteksyon sa puso sa may-ari nito. Harangan siya. Lu Chen, napakarami mong nalalaman. Ang buto ng proteksyon sa puso ay naglabas ng masamang marka. Alinsunod sa agarang utos ng bulwagan ng disiplina. Itatatak muna ito at ilalagay sa imbakan ng sekta. May mali sa pulang panulat na iyon. May nakatagong singsing ng madilim na marka sa ilalim ng hawakan. Gumapang ang marka mula sa manggas ni Zilin papunta sa Niebe. Dumikit ito sa mga marka ng pormasyon sa timog. Umabot ito sa baywang na plaka ng disipulo ng bulwagan ng disiplina, sa kapalabas. Konektado pa ito sa basag na berdeng jade na token ni Qin Zhao. Senior Qin, basag na ang jade token mo pero mahigpit pa rin ang hawak mo rito. Natatakot ka bang muli itong magbuga ng maitim na enerhiya? Tunay ngang nabasag ang berdeng jade token. Ang maitim na enerhiyang lumitaw kanina ay galing sa token niya, hindi ba? Paano niya iyon naibalik? Kapatid na Lu, wag mong ilihis ang usapan. Bilang tagapangasiwa, tinatatakan ko ang kahon ayon sa mga tuntunin. Ano ang hinaharangan mo?
Tagapangasiwa bae, sinabi mong ilalagay ito sa imbakan ng sekta. Nasaan ang agarang utos? Ang agarang utos ng bulwagan ng disiplina. Hindi ko kailangang ipakita iyon sa iyo. Kung gayon, nasaan ang lagda at selyo ng nakatatandang elder? Ang gintong kahon ay hindi mo maaaring galawin kung kailan mo gusto. Walang lagda at selyo mula sa hanay ng mga elder. Hindi rin kinilala ng aking plaka ang selyo. Kakasuri pa lamang sa plaka at may natukoy na pagbabago sa marka. Saang tuntunin mo ibinabatay ang paggalaw sa kahon ko? Tagapangasiwa bae, tunay ngang walang lagda at selyo ng elder sa pahina ng talaang jade. Tumahimik ka. Kapag walang selyo, tatatakan pa rin ito. Luchen, katatapos lamang mapatunayan na binago ang plaka mo. At gusto mo pa rin kunin ang buto. Ika-4 na antas lamang ang inilawan ng iyong tableta ng espiritual na ugat. Hindi ibig sabihin niya na malinis na ang iyong pagkakakilanlan. Walang pangalan sa talaan ng mga kontribusyon na jade. Hindi pa napagpapasyahan ang usaping ito. Hindi pa napagpapasyahan ang iyong pagkakakilanlan. Natural lamang na itatak muna ang isang labi. Ika-4 na antas ang inilawan ng tableta ng espiritual na ugat. Pinatutunayan lamang niyan na karapat dapat kang lumahok sa paligsahan. At pumasok sa pormasyon ng pagsubok. Kapag nakuha mo ang token ng panloob na sekta, saka natin pag-uusapan ang ranggo ng tunay na disipulo. Sa ilalim ng manggas ni Kinzhao, may kalahating piraso ng berdeng sinulid na hindi matatag. Ngunit sa halip, lalo itong nagliwanag. Ang iniabot ni Luchen ay hindi hagdan. Ah, tama. Kaya urong muna ako ng isang hakbang. Kapatid na Lu, dumaan ka sa pormasyon. Hindi muna ilalagay sa imbakan ang buto ng proteksyon sa puso. Personal akong hihingi ng garantya sa pagpupulong ng mga elder. Pansamantalang pinatigil ang usapan. May itinabi akong paghahanda. Sa sandaling pumasok si Luchen sa pormasyon, mabubuksan ng sinulid na iyon ang kandado. Maaari akong pumasok sa pormasyon. Ngunit hindi maaaring mga disipulo lamang ng imbakan ng sekta ang tumingin sa gintong kahon. Hindi pa nalulutas ang pagbabago sa plaka. Hindi maaaring suriin o galawin ni Kinzhao ang kahon. At si tagapangasiwa bae, walang selyo kanina pero tinatakan pa rin ang kahon. Hindi rin ito maaaring bantayan ng iisang tao lamang. Hinihiling ko sa pagpupulong ng mga elder na magtalaga ng ikatlong tao upang magbukas ng kahon. Dumaan dito ang isang disipulo mula sa bulwagan ng panloob na pamamahala. Iwan ang gintong kahon sa ilalim ng tableta ng espiritual na ugat. Sabay-sabay itong susuriin ng 3 panig. Hindi pa tapos ang pagsubok. Walang sinuman ang maaaring magbukas ng kahon. Bakit ang dami mong sinasabi, pumasok ka na? Buksan ang pormasyon ng pagsubok. Hindi ganito ang unang larawang lumilitaw sa loob ng sekta. Sa ilalim ng landas na batong luntian ay puro sirang marka. Wala sa harap ang tunay na daan. Sa unahan ay pintuan ng kamatayan. Kapag natuntong mo ang unang batong bughaw, magsasara at magtatagpo ang mga anyo ng pormasyon. Ihatid siya sa bitag na pormasyon sa ilalim ng malamig na lasyan. Kapatid Lu, marunong ka naman sa mga guhit ng pormasyon, hindi ba? Kung gayon, mabuti pang suriin mo itong maigi. Tingnan natin kung paano ka matatalo. Kayang ipakita ng sinaunang buto ng dragon ang daan niya. Pero habang tumatagal ang tingin, lalo itong nagiging malabo sa isip. Maging ang mga espiritual na linya sa gilid ng malamig na lasyan ay nagsimulang luminaw at magdilim. Hindi siya kayang palitan nito sa paglakad para sa kanya. Ni hindi siya kayang salagin nito para sa kanya. Pumasok si Luchen sa pormasyon. Kapag natakot ka, umaamin ka na lang ng talo. Ibalik mo ang buto ng proteksyon sa puso. May isang lumang pin na hindi kumikislap doon. Noong nakaraang buhay, hindi niya iyon nakita. Sa buhay na ito, nakapasok siya talaga. Hindi ba't iyon ang tamang daan? Nagsisimula na ang pagsubok. Pormasyon ng buhay at kamatayan. Ngunit bago pa man magsara ang mga pinto ng pormasyon, si Luchen biglang lumingon at tumingin sa gintong kahon sa ilalim ng tablian ng espiritual na ugat. Biglang gumalaw ang pulang marka sa takip ng kahon. May pulang sinulid na lumabas sa siwang ng kandado. Tahimik itong gumagapang papunta sa buto ng proteksyon sa puso. Sa huling sulyap, natanaw niyang nakatayo siya sa tabi ng gintong kahon. Hindi gumalaw ang mga perlas na panulat sa kanyang kamay. Ngunit sa manggas niya, may inihugot siyang ikalawang panulat. Ang dulo ng panulat na iyon ay nakatuntong na sa kandado ng gintong kahon. Luchen, huwag ka munang tumingin sa labas. Tingnan mo ang sarili mo. Hindi pa kumikinang ang pin sa kaliwang ibaba. Sa bitak ng malamig na latsean ang mahinang gintong hibla ay umabot na sa gilid. Kaunti na lang at makakadugtong na ito sa pinto ng buhay. Kinzhao, ang pagdadala mo ng maikling espada sa pormasyon ay itinuturing ding pagsubok. Bawasan mo ang yabang mo, hindi pwedeng proteksyon lang palagi. Tunay na espada. Hindi ba dapat sa pagsubok, kahoy na espada lang ang pwede? Bakit ang berdeng sinulid na iyon ay parang mutang nakasabit sa baywang ng bulwagan ng disiplina? Palayain mo ako. Ang sigaw mo kanina ay nagsimula ang pagsubok. Pormasyon ng buhay at kamatayan. Luchen, normal lang ang tunggalian sa loob ng pormasyon ng pagsubok. Ano nang malaking bagay kung ginapos mo ang kapwa disipulo gamit ang mga guhit ng pormasyon? Bakit ka ba nagmamadali, kapatid Kin? Hindi pa tapos ang pagsusuri ng pormasyon. May isang butas sa gilid. Parehong-pareho ang mga guhit doon at ang nasa gintong kahon ng buto ng proteksyon sa puso. Ano ba iyon? Lumitaw na talaga ang tunay na puso ng pormasyon. Hindi iyon ang tatak. Isa iyong anino ng lumang kautusan. At nakaturo ito sa isang maliit na pavilyon na tanso sa likod ng tablian ng espiritual na ugat.
May nakasabit doon na hanay ng mga token ng lihim na lugar. Sa pinakagitna, may isang nakaukit na dalawang salita na tumutukoy sa Longyuan. Nabali ang isa sa tatlong lumang pin dahil sa suntok. Umiikot ang pintong kamatayan. Nalulunod ang liwanag sa mga guhit ng pormasyon. Sumagitsit pabalik sa labas ng pormasyon ang daan pabalik. Nahulog ang tanda ng King Yu. Noon sa pormasyon ng 1,000 bato, siya ang nagpalit ng marka ng kasunduan kanina. Walang sinumang pwedeng humawak. Siya mismo ang nagbukas ng kandado gamit ang itim na panulat. Selyuhan mo ito. Kapatid Qin, iligtas mo ako. Aba. Nakuha ni Luchen ang token ng loob na sekta. Balido ang pagsubok. Hindi pa nagkakalas ang anino ng lumang tanda ng puso ng pormasyon. Sa anino, may isa pang linya ng mga salita na lumitaw. Sa pagkakataong ito, hindi pag-iingat si Bailin. Mababaw ang mga salita pero malinaw na malinaw. Wala sa silid aklata ng sekta ang token ng Longyuan. Nakakatanda, natatakot lang akong mahaluan ng dumi ng yebe o tubig ang ebidensya. Napakaraming nanonood sa dakilang seremonya ng pagtatala. May umakto sa mismong pormasyon ng pagsubok. Dinala ng disipulo ang tunay na espada. Lihim na binuksan ng tagapagpatupad ang gintong kahon. Hindi na ito usapin lamang ni Luchen. Karangalan mismo ng sekta ng King Xuan ang nakataya. Luchen, kakalabas mo lang galing sa pormasyon. Hindi pa nasusuri at napagtitibay ng mga elder ang resulta ng pagsubok. Ang buto ng proteksyon sa puso ay isa pa ring bagay na naghihintay ng pagsaselyo. Hindi mo ito maaaring galawin. Balido ang pagsubok. Iyan ang sinabi mismo ng elder kanina. Walang duda na balido ang pagsubok. Gumagamit ka ng mga panlabas na pantulong sa loob ng iyong pormasyon. Dahil sa mga piraso ng tableta ng espiritual na ugat, muling nahila palabas ang bakas ng lumang token na pangligtas buhay. Hindi ang mga piraso ang kailangan ni Qin Zhao. Gusto niyang hindi ko maipaliwanag kung saan nagmula ang mga bagay na ito. Kapag ipinaliwanag ko ang sinaunang buto ng dragon, para ko na ring inilantad sa kanila ang aking pinakamalakas na alas. Ayon kay Senior Qin, kailangan siya sa atin ang mga lumang bagay. Kung gayon, siya sa atin natin ng magkasama. Tama, ang Azure Jade token ay nag-aangkla lang sa pormasyon. Maging ang berdeng guhit sa tunay na espada ng Zuye ay pagmamay-ari rin ng bulwagan ng disiplina. Kalahati lamang ng utos ng Longyuan ang narito. Bakit mayroon din itong berdeng guhit? May pulbos pang pambukas ng kandado sa manggas niya. Huwag kang magmadali. Ang sabi mismo ni tagapangasiwa Bai, dapat sundin ang mga alituntunin. Kung gayon, sundin natin ang alituntunin at siya sa atin ito. Handa akong magbigay ng kalahating oras. Hinihiling ko sa mga elder na suriin ang Jade token ng King Yu. Ngunit kailangan ding isuko ni Luchen ang bakas ng lumang token na pangligtas buhay at ang mga piraso ng tableta ng espiritual na ugat. Kung hindi, walang mananagot dito. Pananagutan ng sinumang magpapapasok ng kahina, hinalang lumang bagay sa panloob na sekta. Kapatid na Lu, hindi ba marunong kang bumasa ng mga marka? Kung gayon, tingnan mong mabuti kung paano ka matatalo. Maaaring ipakita ng sinaunang buto ng dragon sa kanya ang daan. Ngunit habang mas matagal niya itong tinitingnan, lalo namang namamanhid ang kanyang palad. Maging ang mga espiritual na guhit sa tabi ng malamig na lawa ay nagsisimula ng kumislap at magdilim. Hindi nito kayang maglakad para sa kanya. Hindi rin ito kayang itulak palayo ang mga tao para sa kanya. Isuko mo muna ang mga piraso. Isang tagapagtanggol ng Longyuan ang nagtaksil. Ang ina ni Luchen ay isang tagapagtanggol na nagtaksil. Kaya pala kailangang ilagay ang buto ng proteksyon sa puso sa imbakan ng sekta. Kapatid na Lu, hindi ito paninira sa iyo. Kusang kinilala ng lumang token ang amo nito at kusang inilantad ang dating kasalanan. Ayon sa batas ng sekta, hindi maaaring itago ng mga sumunod na salinlahi ang mga labi ng isang taksil na tagapagtanggol. Ang buto ng proteksyon sa puso, ang mga piraso, at ang lumang token ay dapat lahat isuko sa bulwagan ng disiplina. Senior Qin, paano mo nalaman na Lulan ang pangalan ng aking ina? Tama nga. Paano niya nalaman ang buong pangalan? Kanina, ang apat na salitang nagliwanag sa token ay taksil na tagapagtanggol ng Longyuan lamang. Sino ang makakakita sa nakasulat sa token? Senior Qin, ulitin mo nga kung ano ang pangalan ng aking ina. Luchen, tigilan mo ang munting palabas na ito. Inilantad ng lumang token ang kasalanan. Kunin muna ang bagay. Nakuha ko na ang token ng panloob na sekta. Taglay ko ang kwalifikasyon sa pagsubok. Ang buto ng proteksyon sa puso ay personal na pamana sa akin. Maliban na lamang kung ilalabas mismo ng mga elder ang orihinal na tala ng lumang kaso. Kung hindi ninyo mailalabas, wala kayong karapatang kunin ito. Elder, ang lumang kaso ng Longyuan ay may kinalaman sa kaligtasan ng buong sekta. Hindi natin maaaring hayaang dalhin niya ang lumang token. Ah!
Tagapangasiwa Bai. Bakit nakakonekta ang iyong token sa utos ng Longyuan? Bitawan mo ako. Elder Bai ang nangangasiwa sa mga token para sa seremonya ng pag-akyat sa bundok. Kung may problema ang kanyang token, dapat muling siya sa atin ang lahat ng token na nasuri ngayong gabi. Matalas ang iyong paghatol, Elder. Tinutupad lamang ng disipulo ang utos ng bulwagan ng disiplina. Sinusuri ko ang mga lumang bagay ng seremonya. Maraming taon nang nakasabit ang utos ng Longyuan sa maliit na tore na tanso. Ang enerhiya ng formasyon ay nasa magulong pagbabago-bago. Hindi rin iyon imposibleng mangyari. Paano makapapasok ang isang ligaw na paghila sa likod ng token? At makakonekta pa sa parehong guhit ng Jade token ni Kinzhao. Lu Chen, huwag mong idamay ang iba. Inilantad ng lumang token ng iyong ina ang pangalan niya bilang taksil. Ikaw ang higit na dapat siya sa atin. Siya sa atin ninyo. Ang inilantad ng lumang token ay lumang tala ng sekta. Hindi ang tunay na katotohanan. Binago ang aking token. Inalis sa talaan ang lumang token ng aking ina. Sapat na ang isang kalahati ng Longyuan na atas. Ang plaka ng pangalan ni Bailin ay nakakabit din sa atas ng Longyuan. Lahat ay kailangang umalis ng may identidad na nakatakip. Siya sa atin ang rehistro ng mga ambag. Maaari, ang rehistro ng mga ambag ay nasa bulwagan ng panloob na gawain. Sabay-sabay itong sisiyasatin ng mga nakatatanda sa lugar. May hinala na ako ngayon. Hindi dapat niya hinawakan ang rehistro. Hindi man ikaw ang humawak, pero dapat naroon ka sa lugar. Kung hindi, paano pa mabubunyag ang katotohanan? Sinasabi mo pa na walang tatayo para sa depensa mo. Sa bulwagan ng panloob na gawain. Ang buto ng proteksyon sa puso, kasama ko. Ang mga labi ng tagapag-ingat ay hindi mo maaaring kuhanin ng basta-basta. Nasaan ang lumang orihinal na aklat ng kaso? Ilabas mo at makikinig ako. Ikaw ang may hawak ng susi sa bowl. Ang mga disipulo ng templo ng batas ang sabay na nagbabantay. Hindi maaaring kunin pabalik ang lumang plaka ng pangalan. Pagdating sa harap ng rehistro ng ambag, isa-isa itong ibeberipika sa lugar. Hindi niya binitiwan ang kamay. Ang espiritu ay patungo sa bulwagan ng panloob na gawain. Ang espiritu ay patungo sa bulwagan ng panloob na gawain. Nasa likod si Kinzhao at pabulong siyang may sinabi sa isang disipulo ng templo ng batas. Ang gintong liwanag ng sinaunang buto ng dragon ay kumikislap ng putol-putol. Parang apoy na halos maubos na. Hindi pwedeng umasa sa kanya. Kung gayon, aasa tayo sa nakaraang buhay. Kunin ang pahina ng rehistro ng panlabas na disipulong si Lu Chen. Napakalinis. Walang baka sa mga gilid. Pati ang likurang linyang nakapirma ay napakalinis, sobra pa. Maliwanag sa rehistro. Wala siyang pangalan mula pa noon. May hinala ang plaka ng pangalan, pero hindi nito naapektuhan ang tala sa rehistro ng ambag. Hindi ito ang pahina ng lumang tala. Dapat may ebidensya ang salita. Ang pader ng rehistro ng ambag ni Lu Chen ay hindi mo basta maaaring galawin. Bakit nagmamadali si Bailin? Nakatala rin dito ang plaka ng pangalan mo. Buksan ang susunod na antas. Panlabas na disipulong si Lu Chen. Hindi pa nawawasak ang plaka ng pangalan. Nariyan pa ang pangalan ng ambag. Ang buto ng proteksyon sa puso ay nakatala bilang labi ng angkang ina. Hindi papasok sa imbakan ng sekta. Talagang nagpapalit na ng pahina. Sino ang nagkabit ng bagong tala noon lang? Ni ang rehistro ng panloob na gawain ay naglakas loob ding palitan. Ngayon, ako pa rin ba ay isang walang pangalan sa rehistro? Siya sa atin ang palitan ng tatak. Talagang nagpapalit na ng pahina. Sino ang nagkabit ng bagong tala noon lang? Ang rehistro ng panloob na gawain ay naglakas loob ding palitan. Ngayon, ako pa rin ba ay isang walang pangalan sa rehistro? Siya sa atin ang palitan ng tatak. May kapangyarihan ang templo ng batas na magsiyasat at magberipika. Hindi nangangahulugang kapag nahawakan ko ang rehistro ay akin na ito. Reseta sa pagsusuri ng silid ng alkimya. Hindi iyan sa akin. Huwag mong galawin. Hindi maganda. Ang itim na pagong ng sekta ay ayaw nang uminom ng pampalusog na eliksir. Pumutok ang baluti sa likod. Ang reseta na nakakapahamak sa itim na pagong, paano napunta sa mga kamay mo? Huwag mong hayaang mahawakan niya ang itim na pagong. Nakatatanda, pumutok ang baluti sa likod ng itim na pagong. Hindi inom ng isang kagat ng pampalusog na eliksir. Puno ng malamig na enerhiya ang pulbos na kabute na ipinadala ng silid kainan. Ngayon, ang reseta na sisira rito ay nasa kamay ni Lu Chen. Ano pa ang sisiyasatin? Nakatatanda, kung may kaugnayan siya sa mga gamot ng bahay ng mga espiritual na hayop. Lalo nang hindi pwedeng hayaan siyang dalhin ang buto ng proteksyon sa puso. Ang reseta na ito ay nakasingit sa pahina ng dati kong rehistro. Hindi ako ang sumulat niyan. May maliit na tatak si Bailin sa papel. Sa likod, nakasulat na ipinadala sa silid kainan ng bahay ng mga espiritual na hayop. Ngayong may problema ang itim na pagong. Ang dapat puntahan at tingnan ay hindi ako, kundi ang silid kainan at ang silid ng alkimya. Sa bahay ng mga espiritual na hayop. Nakatatanda, napakarami ng ebidensya sa katawan ni Lu Chen. Hindi siya maaaring makalabas sa gusali ng panloob na gawain. Natakot ka bang mapunta ako roon? O natatakot kang makita ko ang natitirang materyales sa silid kainan?
Ninuno. Hawakan mo. Nakita na ninyong lahat, mga elder. Ang pagbabago sa Xuangbi ay talagang naganap dahil sa kanya. Ang buto ng proteksyon sa puso ang gumalaw sa tagapagtanggol na espiritual na hayop. Kailangang isuko ni Luchen ang kahon. Tumama ang mga alon ng tubig sa gintong kahon. Ngunit hindi ito pumasok. Sa halip, sa baluti ng Xuangbi, ay lumitaw ang isang linya ng paikot-ikot na mga guhit. Walang nakaunawa, ngunit nakatitig si Luchen. Hindi iyon mga guhit ng karamdaman. Iyon ay mga alon ng tubig ng lungyuan. Sa maliliit na guhit na kinalas mula sa plate ng panawagan ng kanyang ina. Mayroon ding kaparehong hagod. Tumama ang mga alon ng tubig sa gintong kahon. Ngunit hindi ito pumasok. Sa halip, sa baluti ng Xuangbi, ay lumitaw ang isang linya ng paikot-ikot na mga guhit. Walang nakaunawa. Ngunit napansin ni Luchen na hindi iyon mga guhit ng karamdaman. Iyon ay mga alon ng tubig ng lungyuan. Sa maliliit na guhit na kinalas mula sa plate ng panawagan ng kanyang ina. Mayroon ding kaparehong hagod. Guro Jidan, hindi ba sinabi ninyo kanina na hindi ito sangkap ng formula ng elixir? Kabute. Kung gayon, paano mapagkukunwaring? Latak ng pulbos ng kingling na kabute ang laman ng supot na ito. Sino ang naglinang nito? Shenyan, huwag mong ipasa ang sisi sa bulwagan ng alchemy. Senior Qin, ano ang pinipindot mo? Baka ipagpatuloy pa niya ang pagsusulat. Luchen, tigilan mo ang walang saysay na pag-ugnay. Ang espiritual na talisman sa komunikasyon ay nagmula sa supot ng pulbos ng kusina. Ano ang kaugnayan yon kay Senior Qin? Jai Huaizhao, hindi ba sinabi mong kanina na sa linya ng mga espiritual na hayop nagmula ang pulbos? Kung gayon, bakit nasa ilalim ng supot ang selyo ng bulwagan ng alchemy? At bakit nakakonekta ang talisman sa komunikasyon kay Qin Zhao? Unahin mong ipaliwanag kung bakit ang tagapagtanggol na si Xuangwi ay narito pa rin at nakahandusay. Kung magsasagawa ng investigasyon ang plataporma ng pagsusuri, ikaw ang unang pananagutin. Kulang ang mga tala ng tagapamahala ng kusina. Sariling papel, sariling itim na tinta. Ikaw ang humiling ng mga sangkap, siya ang nagdagdag. Ikaw ang lumagda sa pagtanggap. Ngayong may nangyari, gusto mong baliktarin ang lahat gamit ang isang basang talisman. Huwag mong hahawakan, hindi pa natutukoy kung kanino ang ebidensya. Kapag hinawakan mo, pakikialam na iyan sa ebidensya. Elder, nagmula ang espiritual na talisman sa komunikasyon sa supot ng pulbos ng kusina. Dapat munang magsagawa ng magkasanib na pagsusuri ang kusina at ang bulwagan ng alchemy. Ngayon, konektado kay Luchen ang buto ng proteksyon sa puso at ang pagbabago ni Xuangwi. Hindi na tayo maaaring humawak ng panibagong ebidensya. Kapatid na Lu, alam kong nagmamadali ka. Ngunit lalo tayong dapat sumunod sa mga alituntunin. Sumunod sa mga alituntunin, kung gayon, hayaan ninyong masuri ito. Ganito na ang kalagayan ng tagapagtanggol na si Xuangwi. Guguluhin mo pa rin siya. Kanina pa pinoprotektahan ni Xuangwi ang supot ng pulbos. Itinulak nito ang talisman hanggang sa tabi ng paa ko. Hindi lamang tao ang kinikilala nito. Kinikilala nito ang tatak ng tubig sa talismang ito. Dapat may tatak ng tubig ni Xuangwi ang ilalim ng talisman upang masabing tunay itong naihatid. Kung walang tatak ng tubig, ipinilit lamang ito roon. Tama, masusuri ko ito. Suriin mo. May nagbukas na ng talisman. Suriin mo. May nagbukas na ng talisman. Ang apoy na guhit at ang selyo ng bulwagan ng alchemy ang binuksan. Marami ang mga guhit ng apoy. Hindi porke may apoy, sasabihin mong mula agad iyon sa bulwagan ng alchemy. Tunay na binago ang tala ng bulwagan ng alchemy. Kanina pa sinabi ni Jai Huizhu na walang malamig na sangkap sa formula. Kung gayon, hindi ba si Shenyan ang napagbintangan? Magulong gumalaw ang mga alon ng tubig. May sakit na si Xuangwi. Hindi na maaasahan ang pagsusuri. Sinabi mong maaaring napalitan ito. Nasa kamay na ng tagapamahala ang natitirang sangkap sa kusina at nasa iyo ang tala ng bulwagan ng alchemy. Suriin natin ang tatlong panig ng sabay. Ako, sumusunod lamang sa tala at naghahatid ng mga sangkap. Kaninong tala ang sinusunod mo? Bakit mo ako tinitingnan? Ikaw mismo ang sumulat ng kasulatan ng pagkakautang. Ikaw rin ang nagdagdag ng tala. Sinasabi ko sa iyo, ang utang ay hindi kay Shenyan. Ang inutang ko ay mga pangalan ng sangkap para sa mga elixir. Sabi ni Guruji ng alkemya. Kapag naihatid ko ang supot na ibinigay niya sa mahiwagang hardin ng mga hayop, ibabasura na niya ang kasulatan ng pagkakautang. Kalokohan. Ang supot ay galing sa bulwagan ng alkemya. Ang selyo ng putik ay mula rin sa bulwagan ng alkemya. Pinalitan ko lang ang tali sa bunganga ng supot. Wala akong ginalaw sa loob. Jai Huaizhou, ang hinihingi mo ay ang karapatang mag-alaga sa mahiwagang hardin ng mga hayop. Mananagot si Shenyan. Ititigil ang supply ng mga elixir mula sa bulwagan ng alkemya. Pagkatapos ay usisain natin ang kapabayaan ng mahiwagang hardin ng mga hayop.
Ang mahiwagang pagong ay mapapasailalim na sa pangangalaga ng inyong bulwagan ng alkemya, hindi ba? Kapatid na Lu, hayaan munang siya sa atin ng nakatatandang elder ang usapin ng bulwagan ng alkemya at mahiwagang hardin ng mga hayop. Ipaliwanag mo muna ang talisman ng komunikasyon. Bakit mo hinawakan ang Jade Token ko? Hinihintay ko nga ang tanong mo. Hindi mapatutunayan ang talisman ng komunikasyon ng mga mahiwagang hayop na ang tanggapan ni Kin ay sangkot. Maaaring baguhin ang papel ng talisman. Maaaring gabayan ang mga alon ng tubig. Peking ebidensya. Maaaring baguhin ang papel ng talisman. Maaaring itago ang mga alon ng tubig. Nasa kamay ni Luchen ang buto ng proteksyon sa puso. Siya ang pinakamagaling gumaya ng mga lumang sulat. Yamang sinabi ni Senior Kin na peking ebidensya ito. Pagkatapos ay ilabas ang Jade Token. Hayaan nating putulin mismo ng talisman ang ugnayan. Ang dapat siya sa atin gayon ay ang pag-aalaga sa mahiwagang pagong. Hindi ito personal na pag-aari ni Senior Kin. Kanina, ang tuntunin ay ikaw ang pumirma sa pagtanggap. Ngayong si Kin Zhao na ang sangkot, bigla na itong naging personal na pag-aari. Atas ng pagpapatunay ng Jade. Nakakonekta na ang lahat ng talisman ng komunikasyon. Bakit hindi ito susuriin? Peking ebidensya at panggugulo sa pagdinig. Ikinukulong muna siya. Ang berdeng selyo at ang Jade na tala ay may kaparehong marka na lumitaw sa selyuhan. Ang taong nagpalit ng tala sa Jade at ang taong nagbakla sa talisman na ito ay gumamit ng iisang otoridad. Luchen. Bubukas na ang kahon ni Luchen. Naantig ng buto ng proteksyon sa puso ang mahiwagang pagong na tagapagtanggol ng sekta. At muling binuhay ang lumang kaso ng peking talisman. Elder, hindi na maaaring hayaan si Luchen na hawakan iyon. Ang nakasulat sa talisman kanina ay ikaw. Dahil pangalan ko ang nakasulat, lalo itong dapat selyuhan bilang ebidensya. May nangahas na pekin ang tala ng paghahatid na sinelyuhan ng tagapangasiwa. Malaking usapin ito. Ang talisman ng komunikasyon ay nahulog mula sa supot ng pulbo sa kusina. At nabasa pa ito ng singaw ng mahiwagang pagong. Tumama rin ito sa gintong kahon ni Luchen. Ngayon, sino ang makapagtitiyak na hindi ito binago ng espiritual na ugnayan? Jai Huizhao, huwag kang makialam. Hindi mo pa nalilinaw ang usapin ng kasulatan ng pagkakautang. Siyempre, lilinawin ko iyon. Sa entablado ng pagdinig natin pag-usapan. Nagkaroon ng problema sa pag-aalaga sa mahiwagang pagong na tagapagtanggol ng sekta. Narito ang lumagda sa pagtanggap mula sa mahiwagang hardin ng mga hayop. Narito rin ang tagapangasiwa ng kusina. Narito rin ang tala ng bulwagan ng alkemya. Panahon ng umakyat sa entablado ng pagdinig. Ipakita pati ang talisman ng komunikasyon. Ang kasulatan ng pagkakautang, tala ng pagsusuri, selyo ng supot ng pulbos, at malamig na buhangin. Walang kahit isang bagay ang dapat mawala. Dalhin ang talisman ng komunikasyon sa bulwagan ng disiplina at selyuhan ito bilang ebidensya. At ipagkatiwala ito sa iyong mga kamay. Dalhin ang lahat ng ebidensya sa entablado ng pagdinig at suriin ito sa harap ng lahat. Ayon sa mga tuntunin ng entablado ng pagdinig, kapag nagkaproblema sa pag-aalaga sa mahiwagang hayop na tagapagtanggol ng sekta, magsimula sa pagtatanong sa lumagda sa pagtanggap. Ang pulbos ng berdeng espiritual na butil na ipinadala ng kusina ngayong gabi kay Shenyan. Ako ang lumagda sa pagtanggap. Ngunit nasa ilalim ng supot ng pulbos ang selyo ng apoy ng bulwagan ng alkemya. Mapatutunayan ng selyo na dumaan ang supot sa bulwagan ng alkemya. Ngunit hindi nito mapatutunayan na nagdagdag ang bulwagan ng alkemya ng malamig na sangkap sa nalalabing pulbos. Tagapangasiwa ng kusina, ikaw ang may utang na paliwanag. Ikaw ang nag-utos sa kanyang magdagdag. Anong sangkap ang ginamit niya? Hindi mo sinuri bago pumirma sa pagtanggap. May problema sa Xwangi. Sabi mo, kailangang linisin ng husto ang selyo ng bulwagan ng alkemya. Shanghai, sabihin mo, sino ang nag-utos sa iyong maghatid ng supot? Mag-isip ka muna bago magsalita. Nasa kasulatan ang tatak ng iyong kamay. Kung sasabihin mong pinilit ka ng bulwagan ng alkemya, ilabas mo ang kautusan sa pagpapalit ng sangkap na ibinigay sa iyo ng bulwagan ng alkemya. Kung walang kautusan, walang mapatutunayan sa salita lamang. Mukhang kailangan munang umamin ni Shenyan. Kapag itinigil ng bulwagan ng alkemya ang paglalaan ng mga pildoras, hindi kakayanin ng hardin ng espiritual na hayop kahit ilang araw. May 2 patong ng tinta sa kasulatan. Ang nasa ibabaw ay bagong tinta. Mas madiin ang pagkakasulat, may utang ang tagapamahala ng kusina kay Shenyan para sa mga suplay. Ang nasa ilalim ay lumang tinta, kupas na. Ngunit tuwirang umaabot ang daloy ng espiritu sa mga marka ng apoy ng bulwagan ng alkemya. Ano ang nangyari sa iyo? Binaligtad mo ang kasulatan. Malinaw na ang laman ng kasulatan. Bakit mo pa ito ibinabaliktad? Natatakot kang may nakasulat sa likod. Luchen, huwag mo na namang palabasin ang ganyang tusong bakas ng tubig. Ang sinusuri sa bulwagan ng pagsisiyasat ay ebidensya. Hindi nito pinapansin ang sinasabi mong daloy ng espiritu. Kung gayon, hindi na kailangan ang bakas ng tubig. Noong isinulat mo ang kasulatan, ang talaan ng mga sangkap na ibinigay sa iyo ng bulwagan ng alkemya, ay itinakip mo ba sa likod? Natatakot kang makita iyon ni Shenyan. Kaya mo itinupi ang kasulatan sa 2 patong.
May lakas loob ka bang umamin? Ayos lang kahit hindi ka umamin. May marka ng apoy ng bulwagan ng alkemya sa selyo. Sa likod ng kasulatan ay may tatak ng talaan ng sangkap ng bulwagan ng alkemya. Kapag pinagsama ang dalawa, malinaw na ikaw ang nagpapalit ng mga sangkap para sa bulwagan ng alkemya. Kung hindi ka magsasalita ngayon, mauunang hatulan ng bulwagan ng pagsisiyasat na basta kang namahagi ng mga suplay para sa sagradong espiritual na hayop. Sabi ko na nga ba, may tatak sa likod. Siguro G ang nag-utos sa aking magpatatak. Sabi niya, ihatid ko lang ang supot sa hardin ng espiritual na hayop. At hindi na niya sisingilin ang mga sangkap na inutang. Kalokohan. Pansamantalang isinangla ng bulwagan ng alkemya ang talaan ng mga sangkap. Jai Huizhao, sasabihin mo pa bang wala kang kaugnayan sa bulwagan ng alkemya? Ang talaan ng mga sangkap ay lumang utang ng kusina sa bulwagan ng alkemya. Kahit may tatak pa, hindi nito mapatutunayang ako ang naglagay ng malamig na latak ng pildoras. Narito ang tala ng bulwagan ng alkemya. Ang pulbos ng berdeng kaliskis na kabute ay mainit ang katangian. Ang mga pildoras para sa supply ay walang malamig na sangkap. Luchen, ang dilaw na papel na inilabas mo ay walang malinaw na pinagmulan. Katotohanang hindi sinuri ni Shenyan ang kanyang tinanggap. Ang bulwagan ng pagsisiyasat ang unang magpapasya sa pananagutan sa kasalukuyang usapin. Ang dating kaso ay hiwalay na usapin. Hindi maaaring paghaluin ang dalawa. Hindi mo maaaring galawin iyon. Hindi ko ito gagalawin. Ipasa ito sa pagsusuri sa pintuan ng lawa. Ha! Shenyan, buksan mo ang maliit na sisidlan ng iyong sampol. Luchen, nababaliw ka na ba? Hindi maaaring basta-basta galawin ang gintong kahon. Hindi ko iyon ginalaw. Ang kandado ang ginalaw ko. Huwag ka nang magmatigas. Tingnan mo ang nakasulat. Tahanan ng Qin. Hindi ba sinabi nilang sa imbakan ng sekta pupunta ang kahon ng buto? Bakit sa tahanan ng Qin muna? Kaninang-kanya lang gusto pa itong sunugin ni Bailin. Katawa-tawa. Hawak ni Luchen ang buto ng proteksyon sa puso mula pa noon. Saan nanggaling ang usapang ihatid muna ito sa tahanan ng Qin? Ngayon, nasa mga kamay ko na ang bagay na ito. Kung gayon, nasaan ang likido mula sa malamig na lawa? Kapatid na Lu, kumuha ka ng nasunog na anting-anting at paratangang may bahid ang tahanan ng Qin. Alam mo ang magiging kahihinatnan. Alam ko, kaya tiniyak kong makita ito ng lahat. Walang saysay ang lihim na marka. Pagkawasak. Dumaan ang mensaheng anting-anting sa singaw ng tubig ng Suanggi at sa selyo ng bulwagan ng alkemya. Paulit-ulit na hinihigop ng buto ng proteksyon sa puso ang malamig na buhangin. Peking ebidensya na ito. Wasakin. Elder na abuhing balabal. Hayagan niyang sinira ang ebidensya. Hindi mo pa rin ba ito ayusin? Sino ang nagbigay sa iyo ng supot? Hindi ko talaga alam kung bakit nasa supot ang anting-anting. Tumahimik ka, ikaw ang nagpalit ng supot. Balak mo pa bang isisi ang lahat sa Danfang? Sino ang may hawak ng kasulatan ng pagkakautang? Mag-isip ka muna bago magsalita. Si Jai Huizhao ang may hawak nito. Ang utang ko ay para sa mga pangalan ng sangkap sa butika. Hindi para kay Shenyan. Sinabi niyang ipadala ko lamang ang supot na ibinigay ng Danfang sa Spirit Beast Garden. At ibabalik niya sa akin ang mga pangalan. Hindi na niya sisingilin ang dating utang. Kaya ang Suanggi ay nakakain ng maling bagay dahil pinalitan ninyo ang supot. Natatakot kang managot. Siyempre, sa akin mo ibabaling ang sisi. Ang pulbos sa selyo ng supot ay mula sa Danfang. Ang tatak sa kasulatan ay pansamantalang sangla para sa mga pangalan ng sangkap ng Danfang. Nakasulat sa tala ng Danfang na malamig ang katangian nito. Mag-ingat sa pagpapakain nito sa Suanggi. Ang tatlong bagay na ito ay nasuri na sa lupo ng pagsusuri. Lumabas ang anting-anting mula sa ilalim ng supot. Bago pa man masuri ang ilalim ng supot, hindi ito maaaring ideklarang peking ebidensya ni Bailin. Bailin, itigil mo ang kamay mo. Elder, ang anting-anting na ito ay nakaayon sa bulwagan ng disiplina at sa tahanan ng Qin. Mas nararapat itong selyuhan at wasakin. Para walang gumamit sa lumang kaso upang guluhin ang lahat. Maaari nating selyuhan ang ebidensya. Ngunit hindi natin maaaring sirain ang ebidensya. Hindi pa nawawala ang hibla ng maitim na ki sa manggas ni Qinzhao. Nakakapit ito sa ilalim ng gintong kahon. Tulad ng isang manipis na sinulid. At palihim na gumagapang papasok sa malamig na buhangin. Kitang-kita ko ang lahat. Ngunit dahil sa espiritual na agos na ibinigay sa akin ng sinaunang buto ng dragon, paminsan-minsan na lamang ang aking paningin. Para itong lamparang malapit ng mamatay. Hindi ko na ito maaaring piliting buksan. Pakagatin mo kay Xuangi ang elementong tubig. Huwag mong salubungin ang anting-anting. Salubungin mo ang malamig na buhangin. Kakayanin mo ba? Huwag kang magtanong.
Gusto mo pa bang kumilos? Pumunta ka sa panlabas na imbakan. Ang panlabas na imbakan ay sakop ng bulwagan ng mga gawaing panloob. Wala itong kinalaman sa bulwagan ng disiplina. Ngunit ang likod ng anting-anting ay may asul na tatak ng bulwagan ng disiplina. Ang asul na tatak ay nagpapatunay lamang na may humiram ng selyo ng bulwagan ng disiplina. Hindi ibig sabihin na si Diakon Bai mismo ang naghatid nito. Hindi rin ibig sabihin na ang tahanan ng Qin ang tumanggap sa buto. Kung gayon, bakit nasa anting-anting ang marka ng tahanan ng Qin? Balak mo bang idiin ang tahanan ng Qin? Maaari mong ilabas ang katibayan. Wala akong katibayan. Hindi sapat ang sunog na sulok ng anting-anting upang patunayan ang kasalanan ng tahanan ng Qin. Gusto mo pa rin itong kunin. Ang opisyal na tala ng Danfang ay dapat ibalik sa Danfang para selyuhan. Ibigay mo sa akin ang nasa kamay mo. Kayong lahat, mahusay kayong magkubli ng ebidensya. Ang tala ng Danfang, ang pulbo sa selyo ng supot at ang kasulatan ng pagkakautang ay pansamantalang kinumpis ka ng lupo ng pagsusuri. Kasama ang karapatang mga siwa saksuangi, tagapagtanggol ng sekta. Hindi maaaring pakialaman ng Danfang. Magsasagawa tayo ng panibagong pagdinig kapag malinaw na ang lahat. Si Jai Huizhou ay panangga lamang sa harapan. Ang tunay na kinatatakutan ni Bailin at Qin Zhao ay ang panlabas na imbakan. Ang nakatagong suso ng anting-anting, ang malamig na buhangin at ang pulbo sa selyo ng supot. Ang lahat ng tala ng pagsusuri ay pansamantalang nakaselyo sa lupo ng pagsusuri. Ipaabot agad ang usapin ng panlabas na imbakan. Elder ng bulwagan ng mga gawaing panloob, ang katibayan mula sa panlabas na imbakan ay kailangang buksan ng magkasama ng bulwagan ng disiplina at bulwagan ng mga gawaing panloob. Hindi pa tapos ang seremonya ng pagsamba sa bundok ngayong gabi. Hindi pa rin napagpapasyahan ang mga pangalan para sa pagsubok ng mga tunay na tagapasa. Ang basta pagbubukas ng imbakan ay labag sa mga tuntunin. Kapatid na Lu, kung talagang nais mong siyasatin ang tahanan ng Qin, hintayin mo munang maitalaga ang mga pangalan para sa pagsubok. Huwag mong gawing dahilan ang isang sira o lamat na anting-anting para pahiyain ang dakilang seremonya ng sekta. Nakataya pa ang pangalan sa pagsubok ng mga tunay na disipulo. Kayang tumagal ni Qin Zhao. Hindi ko siya matutulungan. Ngayong gabi, isang pasada lang. Maaaring ipalit ang katibayan ng panlabas na imbakan. Maaari ring ipalit ang Jade Registry. Baka masangkot pati ang mga gawaing administratibo sa loob ng metal na kahon. Ang buto ng proteksyon sa puso ay pamana ng aking ina. Hindi ito papasok sa imbakan ng sekta. Ipadala agad ang anting-anting na mensahe para ilabas ang buto sa panlabas na imbakan. Ngayong gabi, hindi bubuksan. Sino ang makatitiyak na buo pa ang ebidensya? Hindi maganda iyan, nakatatanda. Kakarating lang ng anting-anting na mensahe ng bantay sa panlabas na imbakan. Kusang umilaw ang batong pintuan ng imbakan ng sekta. Ang lalagyan ng tala ng sinaunang kahon ay nabiyak. Nakatatanda. Ang pahina ng ebidensya ay kusang nagliyab sa loob ng kahon. Hindi ko iyon hinawakan. Hindi galing sa labas ng kahong kahoy ang itim na guhit. Tumagos ito mula sa asul na marka sa likod ng nakaing sambalilo. At sumunod pa ito sa guhit ng daliri, gumapang papunta sa karakter na Qin. Natural lang na ang katibayan ay nasa panlabas na imbakan. Sino ang nakakaalam kung may nagmanyobra na roon ng mas maaga? Hindi buo ang mga sira o lamat na karakter, nakatatanda. Hindi pwedeng isang kalahating karakter lang ang gamitin para idiin ang Qin Manor. Huwag mo nang galawin ang iyong kamay. May makakabawi pa sa papel. Hindi na dapat muling mahawakan ang piraso ng sira. Lu Chen, kapapaskil mo lang ng life tablet. Nabago mo na ang katibayan sa iyong lagda. Noong sinunog mo ang anting-anting na papel, bakit hindi mo sinabing bawal itong hawakan? Kapatid Lu, alam kong mataas ang tingin mo sa sarili mo. Marami ang pagpasok at paglabas ng mga gamit ng sekta. May marka ng Qin sa selyo, kaya walang kakaiba. Hindi ba't madalas humiram ang panlabas na imbakan sa silid ng ibang angkan para pansamantalang magtago ng mga bagay? Sabihin mo ang totoo. May ilang espiritual na materyales na takot sa hamog. Ang silid ng ibang angkan sa paanan ng bundok ay pansamantalang imbakan. Pero dapat may dobleng tatak ang ebidensya. Kaya malinaw na. Pansamantalang nakaimbak sa Qin Manor ang mga gamit ng sekta. Hindi iyon katumbas ng pagkuha sa buto ng proteksyon sa puso ni Lu Chen. Sino ang nagsabing ninakaw ang ebidensya? Ang ebidensya ay iniulat ng tanggapan ng loob. Nakatingin lang ang lahat habang nasusunog. Ang anting-anting na mensahe ay lumabas mula sa supot ng sekta ng mga espiritual na hayop. Maraming ulit nang may naikiling ebidensya si mahiwagang pagong na tubig. Bakit ka nagmamadali, Shen Yan? Sa sekta ng mga espiritual na hayop, tungkulin muna nilang akuin ang pananagutang mag-alaga. Ngayon, ginagamit pa nila ang dating kaso para isabit sa mahiwagang pagong na tubig. Sino ang nakakaalam kung gusto ba nilang ipasa ang sisi sa iba? Ibinato niya ulit ang sisidlan sa iba. Huwag gumalaw, hahayaan ko muna siyang mauna. Sabi mo pansamantala lang sa Qin Manor. Kung gayon, ilabas ang dobleng tatak. Ang katibayan ay nasa rehistro ng batong pintuan ng imbakan ng sekta. Wala na ang pahina ng panlabas na imbakan. Tanging sa pagbubukas ng batong pintuan ng imbakan ng sekta lamang ito mapapatunayang tama. Buksan ang imbakan ng sekta. Nakatatanda. Ang batong pintuan ng imbakan ng sekta. Kailangang itugma muna ng utos ng tagapangasiwa ng bulwagan ng disiplina ang life tablet. Ilang araw nang nakasara ang aking life tablet at hindi na mabubuksan. Kunin ang nakasilang na ebidensya. Nakatatanda, nakasindi pa ang batong pintuan ng imbakan ng sekta.
Ang lalagyan ng sinaunang kahon ay kusang nabuksan ng kalahating daliri. Hindi kami nangangahas na lumapit. Ipakita mo ang daan. Kaya mo pa bang tumuloy? Kung hindi kaya, kailangang tumuloy pa rin. Huwag mo akong baluktutin. Ayokong mapahiya ka. Walang makakabasa ng malinaw sa ebidensya. Huwag kang mag-alala, hindi pa ako ganoong kadaling bumagsak. Talagang ang nakapasok na. May bakas ang life tablet ni Bai at ang rehistro ng buto sa talaan. Isa lamang akong tagasulat na nagdala ng kasulatan sa imbakan ng sekta. Natural na nandyan ang aking tatak sa rehistro. Pero ang katibayan ay nakasulat bilang paglilipat mula sa panlabas na imbakan patungo sa imbakan ng sekta. Kanina lang sinabi mo na walang kinalaman sa iyo ang panlabas na imbakan. Buksan mo na ang pinto. Kapag nabuksan na, at kung nandoon pa sa imbakan ng sekta ang buto ng proteksyon sa puso, tapos ang usapan. Kapatid Lu, ang mga salitang ito ngayong araw na ito. Dapat may malinaw na paliwanag sa King Manor. Dalawang gintong kahon. Kita na ninyo, hindi ba? May sinaunang kahon sa imbakan ng sekta. Hindi malinaw ang pinagmulan ng hawak ni Luchen. Nagliliyab sa sakit ang sinaunang buto ng dragon. Hindi niya makita ng malinaw ang buong espiritual na linya. Kaunting hibla lamang ng telang mula sa mahiwagang lupain ng Longyuan ang makita sa siwang ng gintong kahon ng imbakan. Malamig na seda ng Longyuan. Orihinal na gamit ito ng imbakan ng sekta. Bawal itong galawin ng mga tagalabas. Hayaan nating ang pintuang bato ang magsuri mismo. Nasaan ang buto? Apat na tagasuri. Ano ang nasa manggas mo? Ah! Si Lulan, ang tagapag-ingat ng selyo ng Longyuan. Noong gabing inilipat ang buto. Ang mga kasama niya ay nangangahas ka pa rin kumilos. Isara ang bunganga ng manggas niya. Elder, saan nagmula ang maitim na enerhiya, hindi pa ito nasusuri. Shenyan, sa anong karapatan mo akong pigilan? Hindi bulag ang mga mata ng lahat. Kung gayon, nakita rin iyon ng lahat. May isang gintong kahon sa imbakan ng sekta. At may isa pa sa kanyang dibdib. Sino ang makapagsasabing alin ang tunay? Walang mali sa tala ng imbakan ng sekta. Nasuri at natanggap na ang sinaunang kahon. Ngayon, walang laman ang kahon sa imbakan ng sekta. May tanda ng pagliligtas ni Luchen na kumukontrol sa imbakan ng sekta. Peking walang lamang kahon. Siniraan mo ako sa bulwagan ng disiplina. Magkamukha ang dalawang gintong kahon. Walang laman ang kahon sa imbakan ng sekta. May kahon si Luchen. Hindi iyon maipaliwanag. Ngunit tunay din ang maitim na enerhiya sa manggas ni Kinzhao. Huwag mo itong piliting buksan. Tingnan mo ulit ang espiritual na linya. Parang hindi nakakayanin ng mga mata mo. Masyadong pantay ang latag ng telang seda sa ilalim ng walang lamang kahon ng imbakan. Mahaba at manipis ang marka sa gitna. Para bang inilapag doon ang buto ng proteksyon sa puso. O sadyang may gumamit ng isang bagay. Upang idiin iyon at ipakita sa iba. Bawal galawin ang mga kagamitan ng imbakan ng sekta. Hindi ito imitasyon. Ginawa ang dalawang ito mula sa iisang hulma. Lalo lamang itong kahina-hinala. Sinabi mo mismo na walang mali sa tala ng imbakan ng sekta. Kung gayon, ipasuri sa pintuang bato ang dalawang kahon. Junior Lu, kung pribadong pag-aari ang kahong hawak mo. Paano ito makararating sa pintuang bato ng imbakan ng sekta? Kanina, sinabi mong gumagawa ako ng peking walang lamang kahon at naninira sa iyo. Ngayon, natatakot ka namang ipasuri ito. Suriin! Ang minanang kahon ng angkan ni Lulan. Si Sid lang laging nag-iingat sa buto. Hindi ito inilalagay sa imbakan ng sekta. Ang hawak ni Luchen ang tunay na minanang kahon na dala-dala. Ang nasa imbakan ng sekta ay kahong para sa pagsusuri at pagtanggap. Nang pumasok sa imbakan ang buto ng proteksyon sa puso, napalitan na pala ang kahon. Bahagi rin ng alituntunin ng sekta ang paggamit ng kahong para sa pagsusuri at pagtanggap. Karaniwan ang pagpapalit ng kahon kapag inililipat mula sa panlabas na imbakan patungo sa pangunahing imbakan. Mapanlin lang na pananalita. Isinara ang malamig na buhangin. Hindi maglalagay ng minahan ang bumagsak na bituin ang peking tala ng imbakan ng sekta. Paano mo nalalamang hindi? Lulin, alam mo ang tungkol sa minahan ng bumagsak na bituin. Sino sa sekta ang hindi nakaalam sa lumang minahan? Hindi ko itinanong ang tungkol sa lumang minahan. Ang itinanong ko ay tungkol sa lugar ng paghugas.
Ang minahan ng lugar kung saan kinukuha ng bulwagan ng alkemya ang ubod ng mineral. Hinahanap din ni Jai Huizhao ang ubod ng mineral nitong mga nakaraang araw. Harangin siya. Pumasok na ang lahat ng tauhan sa loob ng talisman sa pagsasara ng bundok. At ngayon, kami ang hinaharangan ninyo. May utos ang bulwagan ng disiplina. May kaugnayan ang minahan sa isang lumang kaso. Sino ang mga ngahas pumasok ng sapilitan? Iyon ay paghihimagsik laban sa pamahalaan. Ang selyong asul ang nagtataglay ng matuwid na landas. Sa ilalim ng bangin ng basag na bato, may lumang riles ng kariton sa minahan. Kalahati nito ay tinubuan na ng damo. Hindi pa napuputol ang daloy ng espiritu. Dumaan tayo sa abandonadong riles. Gumuho ang bahaging iyon. Dahil gumuho iyon, walang nagbabantay. Ang tinataka ng berdeng anting-anting ay tamang daan. Sa ilalim ng bangin ng basag na bato, may lumang riles ng kariton sa minahan. Kalahati nito ay tinubuan na ng damo. Hindi pa napuputol ang daloy ng espiritu. Dumaan tayo sa abandonadong riles. Gumuho ang bahaging iyon. Dahil gumuho iyon, walang nagbabantay. Pumasok si Jai Huizhao. Malinaw na ebidensya iyon. Kung nahuli pa tayo ng kaunti, mawawala na ang bakas ng kasunduan. Halika, sasakayin kita sa likod ko ng kaunti. Ano ba, ang tinutulungan ko ay ang hardin ng mga espiritual na halimaw. Pupunitin ni Jai Huizhao ang minahang ubod gamit ang kamay niya. Kailangan pa nating bawiin ang palayok ng mahiwagang pagong. Nauunawaan ko. Tumigil kayo, nasa unahan ang utos na isara ang bundok ni kapatid na Lu. At balak mo pa rin pumasok. Kinuha ni Jai Huizhao ang anting-anting ng minahan at pumasok. Hindi ninyo siya hahabulin. Bantayan ninyo si Lu Chen. Disipulo siya ng bulwagan ng elixir. Hindi pagpasok ng palihim ang pagpasok sa minahan habang may dalang anting-anting. Ano ba ang kukunin niya sa minahan? Kung talagang nais mong magsiyasat, isuko mo ang gintong kahon. Itatago ito ng bulwagan ng disiplina. Kapag natapos ang pagsisiyasat sa minahan, ibibigay namin sa iyo ang resulta. Hintayin ninyong matapos ang aming investigasyon. Wala nang natira sa minahan kundi malilinis na bato. Dakpin sila. Harangan ang labasan ng abandonadong lagusan. Huwag ninyong hayaang makapasok sila sa lupain ng paghugas ng kasunduan. Alam niyang nagdudugtong ang abandonadong lagusan sa lupain ng paghugas ng kasunduan. Kung ganoon, lalo tayong hindi maaaring huminto. Habang lumalalim tayo, lalo itong kumikinang. Puno ng pilak na tuldok ang dingding ng minahan. Para silang basag na mga bituing nakabaon sa itim na bato. Nanlalabo ang paningin ni Lu Chen. Pira-piraso lang ng mga espiritual na hibla ang nakikita niya. Sa kailaliman ng dingding ng minahan, may bughaw puting daloy ng espiritu. Hinahatak ito pasulong ng mga tatak ng apoy mula sa bulwagan ng elixir. Bago pa ang tatak ng apoy na iyon. Kakagawa lamang ni Jai Huizhao. Nalalabing malamig na elixir. Huwag mo akong hawakan, utos na nakatataas ang pagkuha ko sa minahang ubod. Ang nalalabing elixir ay pulbos na panlaban sa apoy, inihanda sa imbakan ng mga elixir. Ah! Ang bakas ng kasunduan sa buto ng proteksyon sa puso ay talagang napunta rito. Ang putik na selyo ng bulwagan ng elixir. May malinaw na tatak ng disiplina sa likod. Hindi ko alam na lumang gamit pala ng bodega ang putik na selyo. Ang pagkuha ng anting-anting ng minahan ay utos din mula sa nakatataas. Sinusunod ko lamang ang utos para kunin ang minahang ubod. Kaninong utos? Nakita mo na ba ang batong binhi na ito? Tagapangasiwa ako ng bulwagan ng disiplina. Ano ang kakaiba sa pagsusuri sa lumang minahan? Kung ganoon, bakit ka nagpanggap kanina na hindi mo alam ang lupain ng paghugas ng kasunduan? Lu Chen, ang dapat mong ipaliwanag ay ang sarili mo. Kakahayag pa lamang ng imbakan ng sekta sa minahan ng bumagsak na bituin. Nahanap mo na agad ang abandonadong lagusan. At natukoy mo pa ang mismong pundasyon ng paghugas ng kasunduan. Ayan na naman ang lumang palusot na iyan. Nasa ibabaw ng platapormang bato ang ebidensya. Hindi ninyo ito nakikita. Hindi iyon ang itim na enerhiya. Iyon ang mga hibla ng butong kasunduan na nahugasan na. Pumasok ka ng walang pahintulot sa lumang lugar ng kaso. At sa pilitan mong isinama ang disipulo ng bulwagan ng elixir. Paki mo ang minahang ubod. Kapatid na Lu, talagang marunong kang pumili ng lugar sa bawat hakbang. Senior Qin, sumusunod lang talaga ako sa utos para kumuha ng minahan. Hindi ko layuning sirain ang pormasyon. Ah! Itulak mo. Mag-ingat. Ah! Matandang tagapagbantay ng selyo. Kung gayon, bakit siya nasilyuhan dito? Sirang plaka, luma at pira-piraso. Hindi ito maituturing na patunay. Matandang tagapagbantay ng espiritu. Hindi ko alam na narito ang buto ng sarili. Ang anting ito ay mula sa bulwagan ng alkemya. Kanino ang selyo sa likod ng selyong Fengyin? Wala talaga akong alam. Hindi mo alam. Kung hindi mo alam, bakit mo dala ang mineral at tumakbo rito para kunin ang ubod nito? Bakit mo ako tinitingnan? Wala akong kinalaman sa pagkuha ng mineral ng bulwagan ng alkemya.
Pinatutunayan lamang nito na may kakaiba sa manggas ni Kinzhao. Hindi sapat iyan para hatulan siya. Ilabas at ikalat ang laman ng manggas. Umatras ka, Kinzhao. Kung gayon, may tao nga sa likod nito. Sa ilalim ng utos ng matanda, muling lumitaw ang kalahating pangungusap. Ang selyong itinago ng kasulatan ng ama ay minsang inilipat sa panlabas na bodega ng angkankin. Kasisibol pa lamang ng mga salita sa likuran. Nang biglang putulin ng water pattern ang mga ito. Kalahati iyon ng utos. Huwag mong gagalawin. Dala ni Han Wuxi ang utos ng matanda sa bulwagan ng disiplina. Isinilid nito ang kaso ng buto ng presyon ni Lulan. Kayong mga tagapagbantay ng selyo, nakasaad sa inyong talaan na hinatulan si Lulan bilang tagapagbantay ng Longyuan. Ngayon, ang utos mismo ng matanda ang nagpatunay nito. Sasabihin mo pa ring walang saysay ang lumang plaka. Hindi matatag ang lagusan ng minahan. Dalhin muna ang ebidensya sa bulwagan ng pagsangguni. Walang anumang bagay rito ang maaaring kunin ni Luchen ng palihim. Hindi si Zilin ang tunay na pinuno. Si Zilin ay kamay lamang na hinihila ng tali. Luchen, kung tunay na tagapagbantay ng selyo ang iyong ina, dapat mong ibigay ang kalahating utos sa bulwagan ng disiplina. Sa anong batayan? Ang tatak ng bulwagan ng disiplina ang nagpawala sa mga salita kanina. Dahil nagkulong ang pinuno ng sekta. Pansamantalang nasa pangangalaga ng bulwagan ng disiplina ang mga lumang kaso ng sekta. Hindi malinaw ang pinagmulan ng utos ng matanda. Patay na si Han Woye. Pumasok si Luchen sa lugar ng pagsubok ng walang pahintulot. Pinakialaman niya ang mga selyadong bagay. At dala pa niya ang kalahating utos na makapagbubukas sa sinaunang selyo ng Longyuan. Sino ang nakaalam kung balak niyang buksan ang Longyuan? Huwag mo akong pagbintangan. Bubuksan niya ang Longyuan. Kung hindi, hindi mo sana pinasuri sa kanya ang utos ng matanda kanina. Natatakot ka bang buksan ko ang Longyuan? O natatakot kang pumasok ako roon dala ang kalahating utos? Nakatala sa mga lumang dokumento. Isinilid ang labi ng taksil na tagapagbantay na si Lulan. Nakikita mo ba? Narito ang mga lumang tala ng sekta. Matagal nang naitala si Lulan bilang taksil na tagapagbantay. Ang hawak ni Luchen ay ebidensyang sangkot sa kaso. Kung gayon, paano ang tagapagbantay ng selyo nakapatutunay pa lamang ng utos ng matanda? Ituring na lamang natin itong kasing bigat ng isang plakang hindi malinaw ang pinagmulan. Papel lamang ang lumang tala. Ang utos ng matanda ay personal na dala noon ng taong nagsara sa kaso. Maglakas loob kayong ilabas ang orihinal na pahina ng lumang tala. Iharap ninyo rito ang kalahating utos. Luchen, dakpin siya. Isilid ang ebidensya. Kung bibitaw ka ngayon, mas kaunti ang pagdurusang daranasin mo. Naglakas loob kang galawin ang pangunahing selyo. Tama ka ng kalahating utos. Buksan ang selyadong kahon at kunin ang buto. Dalhin siya. Dalhin ang tao. Balutin siya ng telang pumipigil sa espiritu. Isama ang tao at kahon sa bulwagan ng disiplina. Hindi maaaring pumasok si Luchen kasama niya. Kayong naghahanap ng kamatayan, sumunod kayo sa akin. Shenyan, disipulo ka ng hardin ng mga espiritual na hayop. Kapag humarang ka pa, kasabwat ka na. Nasa bulwagan ng pagsangguni pa ang karapatang mag-alaga sa ksuangwi. Sigurado ka bang isasangkot mo pati ang hardin ng mga espiritual na hayop? Huwag kayong matigas ang ulo. Iwan dito ang mga anting at selyadong puti. Makakabalik pa ba siya? Tingnan natin kung kanino mapupunta ang ebidensya. Ibigay mo ang mga iyon, Shenyan. Hindi maaaring pakialaman ang ebidensya. Shenyan, ilabas mo ang bagay na iyon. Hindi maaaring pakialaman ang ebidensya. Ang sinabi mo kanina, ikulong muna si Luchen. Kapatid na Lu, mapipigilan mo lamang kami sandali. Hindi mo kami mapipigilan magpakailanman. Hindi mo rin malilinis ang pangalan mo. Ikulong muna si Luchen. Ang panlabas na disipulong si Luchen ay palihim na pumasok sa kailaliman ng minahan. Pakikialam sa bagay na selyado kaugnay ng lumang kaso. May dala siyang kalahating utos ng Longyuan na hindi matukoy ang pinagmulan. Pansamantalang ikulong sa piitan. Hintayin ang paglilitis ng nakatatandang pinuno. Tingnan mong mabuti, Lulan. Taksil na tagapagbantay ng Longyuan.
Ang pangalan ng iyong ina ay talagang ganito ang nakatala. Bagong papel ang tumatakip sa lumang linya. Iba rin ang kulay ng tinta. May nagkaskas sa dalawang salitang tagapagbantay ng selyo. At pinalitan iyon ng taksil na tagapagbantay. Nang wala ang pinuno, naglakas loob kayong baguhin ang lumang record. Nasa pagninilay ang pinuno. Ang bulwagan ng disiplina ang pansamantalang namamahala sa lumang kaso. Wala kang karapatang magtanong. Hintayin mong matapos ang pagsusuri sa record. Dapat ding muling ayusin ang mga kwalipikado para sa pagsubok ng tunay na mga disipulo. Isang taong ikinulong sa piitan ng bulwagan ng disiplina. Wala siyang karapatang pumasok sa longyuan. Bumaba ka at pag-isipan mong mabuti. Saan nagmula ang kalahating utos? Peke ba ang utos na nakatatandang si Hanjin? At saan nakatago ang anting-anting at selyo na hawak ni Shenyan? Magbigay ka ng salaysay matapos mong maunawaan ang lahat. Nakatali pa rin sa dibdib ang gintong kahon. 3 patong ang nakapalibot sa telang pumipigil sa espiritu. Kahit bahagyang gumalaw, sumasakit. Bumaba ka at pag-isipan mong mabuti. Saan nagmula ang kalahating utos? Peke ba ang utos na nakatatandang si Hanjin? At saan nakatago ang anting-anting at selyo na hawak ni Shenyan? Magbigay ka ng salaysay matapos mong maunawaan ang lahat. Nakatali pa rin sa dibdib ang gintong kahon. 3 patong ang nakapalibot sa telang pumipigil sa espiritu. Kahit bahagyang gumalaw, sumasakit. Huwag mong hahawakan ang kalahating utos. Ako ang taong naghatid ng utos sa iyong ina noon. Huwag kang sasagot. May nakikinig na anting-anting sa loob ng kulungan. Mabilis ka pa rin kumilos, gaya ni Lulan. Sino ka? Ang Hanjin ay tiyuhin ko. Noong panahong iyon, isinara niya ang kaso. Ako ang naghatid ng utos. Hindi nakarating ang utos. At hindi rin nakalabas ang tao. Sinasabi mong ikaw ang naghatid ng utos. Nasaan ang bagay na iyon? Bakit, hawak mo na iyon pero nakakulong ka pa rin dito? Hehe, kapag binabanggit ko ang pangalan, bigla siyang napapipi. Naintindihan mo na ba? Saan nagmula ang kasamang utos? Peke ba ang utos na nakatatandang si Hanjin? Saan itinago ni Shenyan ang anting-anting na minahan? Ipagpalagay mo nang naisulat ko na ang lahat. Bakit mo pa ako tinatanong? Bago ang paglilitis, bibigyan kita ng isang pagkakataon. Maaari kong ilabas ang utos, pero si Shenyan ang nagbigay nito sa iyo. Kapag nahuli namin kayong lahat, isinilid sa selyo ang buto ng proteksyon sa puso. Itinuturing din kasabwat si Shenyan. May panahon ka pa bang makialam sa kapalaran ng iba? Lumagda ako para sa sarili kong kapalaran. Hindi ko kukunin ang buto. May utos ang nakatatandang pinuno. Sapat ng isara ito sa kahon. Ngunit kung hindi ka makikipagtulungan, ipadadala ang kahong ito sa entablado ng pagwasak sa espiritu. Kapag naroon na, pangunahing sisidlan ba ito o pansuportang sisidlan? Ang may huling salita ay hindi na ikaw. Natatakot ka bang mabunyag ang natitirang bahagi ng utos ng nakatatandang pinuno? Ano pa ang nakita mo sa minahan? Napigil ni Jinling ang lambak ng mga ninuno. Umaagos pa rin ang tubig. Hindi niya makita ang espiritual na hibla. Nararamdaman lang niyang malamig ang tubig at umaagos pa kanan. Anong ingay iyon? Naghahanap ka ba ng kamatayan? Hindi ako makatayo ng maayos. Kasalanan na raw pati ang bahagyang pagbangga sa pintuan ng selda. Senior Kin, hinihintay kita sa plataporma ng banal na palad. Mabigat ang ranggo ng tunay na disipulo. Kailangang maitatak muna ang talaang Jade. Bakit ang pagmamadali hindi ko pa naisusumite ang salaysay? Muling aayusin ang pagkakasunod sa talaang Jade. Nakapagpasok ka rito. Lumagda ka man o hindi, pareho lang ang kahihinatnan. Bantayan ninyong mabuti ang kahon niya. Ang sinumang lalapit ay parurusahan bilang manghihimasok sa pamahalaan. Ikabit mo ang kalahating espiritu sa kanya. Sabihin mo muna ang kapalit. Ha, ganyan din ang tanong ng iyong ina noon. Huwag mong gamitin ang pangalan ng ina ko para makalapit sa akin. Gusto mo bang sirain ko ang pako ng kaluluwa? O gusto mong ilabas kita rito? Unahin nating sirain ang nasa gitna. Nakokontrol nito ang mga pangalan. Isa lang ang sisirain natin. Maaari akong magsalita ng kalahating pangungusap. Hindi sapat ang kalahating pangungusap. Sapat na iyon para mabuhay ka hanggang mamayang gabi. Ang pako ng kaluluwa sa katawan ni Hanjin ay nakakabit sa kanan ng tubig ng piitan. Kanina, ginamit ni Bailin ang bagong panulat na sinabar para galawin ang mga guhit ng kandado. Sa halip, nabuhay niya ang mga nakatagong guhit. Alin? Ang nasa gitna. Enel. Magsalita ka. Ang tala ng pagkamatay ni Lulan ay hindi ba dinala sa bulwagan ng disiplina? Saan ito dinala? Dinala ito sa harap ng silid kung saan nagkukubli ang punong pinuno ng sekta. Gusto niyang makipagkita sa punong pinuno ng sekta. Nasa pagninilay ang punong pinuno ng sekta. Ang bulwagan ng disiplina ang pansamantalang namamahala sa lumang kaso. Kung ang punong pinuno ng sekta ang nais makita ng aking ina noon, bakit tinangkin ng bulwagan ng disiplina ang kaso ng buto ng proteksyon sa puso? Umiilaw ang mga guhit ng tubig sa piitan. Gumagalaw ang kalahating espiritu. Buksan ang selda. Sinira mo ang selyo.
Hanjin, ano ang sinabi mo? Hindi si Kinzhao ang utak ng lahat. Halughugin ang mga selda. Maraming taon nang nakakandado si Hanjin ng pako ng kaluluwa. Hindi maaaring maging ebidensya ang sinabi niya. Kung gayon, bakit ka nagmamadali? Ano? Bailin, kapag ginalaw mo pa ang pako ng kaluluwa. Katumbas na iyon ang pagpatay sa saksi sa harap ng lahat. Walang mga saksi rito. Ang pantukoy sa tunog ng selda ay ikaw mismo ang muling nagpaandar kanina. Tagapangasiwang bae, wag mo munang galawin si Hanjin. Natatakot ka bang magpatuloy siya sa pagsasalita? Natatakot akong ang mga sinabi mo sa loob ng piitan ay makarating lahat sa harap ng tanggapan ng pagsusuri. Hindi natin sila maaaring agawin ng sapilitan ngayon. Nasa akin ang gintong kahon at nasa ilalim ng tela ang kalahating utos. May mga natitirang piraso pa sa panig ni Hanjin. Kapag personal kong hinalughog ang selda, wala sa tatlong bagay na ito ang mananatili. Umaagos pa rin ang tubig. Kanina, nagdikit ang 2 piraso ng utos. Ang guhit ng tubig ay patungo sa labas ng selda. Sa labas ng selda, nakakonekta ito sa daluyan ng tubig sa ilalim ng tanggapan ng pagsusuri ng bulwagan ng disiplina. Nagmamadaling pumunta si Bailin para maglagay ng selyo, kaya hindi niya ito naisara ng tuluyan. Minsan ay malakas, minsan ay mahina. Ako na. Malinaw na sa akin, Luchen. Tagapangasiwang bae, si Luchen ang unang lumabag sa selyo. Dalhin siya sa tanggapan ng pagsusuri. Bago maitatak ang kanyang ranggo. Bigyan siya ng pagkakataong ipagtanggol ang sarili sa harap natin. Mabuti at maririnig niya mismo. Paano muling aayusin ang ranggo ng tunay na disipulo? Ano ang nangyayari? Masyadong mahigpit ang pambalot na pumipigil sa espiritu. Gusto mo bang isulat ko rin ito sa salaysay? Ano pa ang alam mo? Dalhin mo siya. Sa pinakataas ng talaan, ang pangalan ni Luchen ay binabaha ng kulay abo. Sa tabi nito, may puwang na para sa isang pulang tatak. Nakalutang ang pulang tatak sa gitna ng himpapawid, kalahating pulgada na lang ang layo mula sa pangalan niya. Kapag bumagsak iyon, wala na siyang karapatan sa pagsasanay sa lungyuan. Doon sana ibinabagsak ang tunay na itinalagang huli sa pagsusulit. Nilagdaan na ang utos ng pagtanggap, di malinaw ang pinanggalingan. Hinihintay ang utos ng matatanda na imbestigahan. Ayaw ibigay ni Shenyan ang anting-anting na tago. Pagkalagda mo, makakapanatili ka pa rin sa pagkakakilanlan bilang disipulo sa labas. Ang 4 na salitang nasa papel ay tila mabigat na pumipigil sa kasunduang ito. Kung talagang tatakan ko ito, agad na aalis ang gintong kahon. Ang sinabi ni Hanjin ay babalik sa kulungan sa ilalim ng lupa. Ang selyo sa kamay ni Shenyan ay magiging kasangkot din sa pagtatago ng ebidensya. Paano napunta rito ang agos ng tubig? Kayo ng bulwagan ng disiplina ang maihawak sa kanal ng lupa at sa mesa ng pagdinig. Hindi mo ba alam? Ha? Bailin, sinasabi mong wala akong karapatang pumasok sa lungyuan. Kung gayon, ipasalita mo mismo sa hanay ng espada. Muling nagliwanag ang manggas ni Senior King. Hindi ba iyon ang dobleng kasunduan ng buto ng proteksyon sa puso? Hindi pa napapatakan ang talaan. Bakit unang kinilala ng hanay ng espada si Luchen? Isara ang hanay ng espada. Ilok ang karwaheng espada. Ang mga guhit ng pangunahing utos at yaong sa kailaliman ng minahan. Kaparehong-kapareho ng aninong nakapatong sa balikat. Bailin, sinasabi mong wala akong karapatang pumasok sa lungyuan. Kung gayon, ipasalita mo mismo sa hanay ng espada. Muling nagliwanag ang manggas ni Senior King. Hindi ba iyon ang dobleng kasunduan ng buto ng proteksyon sa puso? Hindi pa napapatakan ang talaan. Bakit unang kinilala ng hanay ng espada si Luchen? Isara ang hanay ng espada. Ang mga guhit ng pangunahing utos at yaong sa kailaliman ng minahan. Kaparehong-kapareho ng aninong nakapatong sa balikat. Nagpapanggap si Luchen at tumatakas, dala ang utos ng lungyuan. Bawiin ang karapatan sa pagsubok sa lungyuan. Isara, hulihin. Si Luchen ay palihim na gumamit ng utos ng lungyuan at ginulo ang malaking seremonya. Hulihin siya. Gumamit ng palihim si Luchen ng utos ng lungyuan. Kaya ikinagulo niya ang malaking seremonya. Hulihin siya. Hindi ba buto ng proteksyon sa puso iyon sa loob ng tahi? Isa iyong piraso ng lumang token na nabiyak at pinigilan ng bughaw na liwanag. Nakatuon sa direksyon ng hanay ng espada, lumiwanag ang kalahating pangalan. Pagsamahin. Nagulo na ang hanay ng espada. Si Luchen ay palihim na gumamit ng utos ng lungyuan. Unahin munang hulihin ang tao, saka ayusin muli ang talaan. Sinasabi ninyong ako ang palihim na gumamit ng lungyuan. Kung gayon, hayaan ninyong ang hanay ng espada ang magsuri.
Hindi ba iyan ang dating alituntunin ng punong pinuno? Ang huling hanay sa pagkilala sa karapatan sa Longyuan. Hindi pa kumpleto ang pahina ng talaan. Hindi rin maaaring agad na patayin ang bulwagan ng disiplina. Lumabas si Lucien mula sa kulungan sa ilalim ng lupa. May dala pa siyang bawal na telang espiritual. Saan galing ang lakas ng loob mo para magyabang tungkol sa karapatan? Ako na ang tanging pinili sa pagsubok ng pagsasanay. Isa pang hakbang mo at sapilitan kang sasabak sa hanay ng espada. Nadulas ang pulang tatak. Hindi pa tapos. Nag-aapura si Kinzhao dahil nakita rin niya iyon. Ang maaasahan niya ngayon ay hindi ang sinaunang buto ng dragon, ang dating alituntunin sa hanay ng espada. Pinoprotektahan siya ng hanay ng espada. Hindi ba sinabi na ginulo ni Lucien ang malaking seremonya? Bakit hindi siya harangin ng hanay ng espada? Sa halip, hinarang nila ang bulwagan ng disiplina. Nadungisan niya ang hanay ng espada. Kung gayon, pumasok ka sa hanay. Hindi ba ikaw ang tanging pinili? Pumasok ka roon at hayaan mong kilalanin ka ng hanay ng espada. Lucien, huwag mong ilipat ang paratang. Hindi maaaring magulo ang mga patunay. Noong nakaraan, ikaw ang gumamit ng pulang panulat para itusok ang sisidlan. Kaya't napaalis ang mga tipak. Ngayon, ang sumasalo rito ay ang hanay ng espada. Hindi ang bulwagan ng disiplina mo. Bailin, siglaan ang patunay. Hindi dumaraan sa pangunahing pintuan ang pulang sinulid. Eksaktong tumatarget sa mga puwang ng tatak ng pormasyon. Gamit ang panulat na ito ni tagapangasiwa Bailin, mabubuksan ang mga nakatagong marka. Nalulusutan nito maging ang pagbabantay ng mga mata ng tao. Hindi dumaraan sa pangunahing pasukan ang pulang hibla. Eksaktong tumatarget sa mga puwang ng tatak ng pormasyon. Gamit ang panulat na ito ni tagapangasiwa Bailin, mabubuksan ang mga nakatagong marka. Nalulusutan nito maging ang pagbabantay ng mga mata ng tao. Nasa pormasyon ng selyadong espada si tagapangasiwa Bai. Hindi ba sinabi kanina na ginulo ni Lucien ang pormasyon? Bakit nauna nang nakapasok ang panulat niya? Nakakonekta pa ang hiblang ito sa telang espiritual ng espada. Ang pagpigil sa Diyos sa piitan ay pinakilos din ng panulat na ito. Linyang pansuri ng pormasyon ng espada. Nakikita mo ba? Hindi siya kinikilala ng pormasyon ng espada. Hindi ako ang kinikilala nito. Ang lumang token ni Lulan ang kinikilala nito. Ang tanging pinili. Bakit nasa kamay mo ang kapirasong kasunduan ng buto ng proteksyon sa puso ko? Ikinabit mo iyan gamit ang masamang salamangka. Kung gayon, pumasok ka sa pormasyon at maglinis. Kung mapatunay ang huwad ng pormasyon ng espada, isusuko ko ang kalahati ng token. Kung tunay naman, isuko mo ang pahina ng talaan ng panlabas na imbakan ng angkankin. Tama na, ang seremonya ay hindi lugar para litisin ang kaso mo. Kung gayon, pumasok ka. Ang tanging pinili ay hindi man lang makapasok. At ang isang tagapangasiwa ay walang lakas ng loob na magsuri. Kung ganoon, bakit kayo sumigaw ng napakalakas kanina? Hayaan ninyong magsuri ang pormasyon ng espada. Tama, hindi pa tapos ang pagtatala sa rehistro. Sa anong dahilan hindi ito susuriin? Naputol na ang abuhing hibla sa tabi ng pangalan ni Lucien. Tumahimik ka. Sa utos ng pormasyon ng espada, dito na nagtatapos ang usapin. Natatakot kang maitanong ito sa harap ng batong pintuan ng pinuno ng sekta. Token ng mahiwagang lupain. Ang ikalawang token ng mahiwagang lupain ng Longyuan. Ang piraso ni Hanjin at ang lumang token ng aking ina. Ang pagkilala ng pormasyon ng espada sa token ay para lamang pilitin itong ilabas. Pagkilos pa lamang niya, umakyat na ang malasang dugo sa kanyang lalamunan at sandaling dumilim ang kanyang paningin. Ang ikalawang token ng mahiwagang lupain ng Longyuan. Lulan. Noon, sinubukan din ng iyong ina na gamitin ang utos ng pormasyon ng espada. Ngunit hindi man lang siya nakarating sa batong pintuan ng pinuno ng sekta. Ano ang gusto mo? Ibigay mo ang maliit na pangunahing kasunduan na iniwan ng iyong ina. Kukumpletuhin ko para sa iyo ang kalahating pangungusap sa labas ng batong pintuan. At pupunan ko ang nawawalang bahagi ng token na ito. Gagamitin mo ang gamit ng aking ina. Para ipagpalit sa token na ninakaw mo. Hindi ninakaw. Pagkakataong ipinagkaloob ito ng sekta sa akin. Gusto mong pumasok sa Longyuan. Kung gayon, kailangan mong punan ang nawawalang bahagi ng token. Kahit hindi mo ibigay ang kalahating selyo ni Kinzhao, pipigilan pa rin kita hanggang mamatay. May utang ang iyong ina sa sekta na isang buhay sa Longyuan. Noong taong iyon, nabigo siyang bantayan ang selyo, at may humarang para sa kanya, sa unang nakamamatay na pagsubok sa labas ng batong pintuan. Hindi siya nakapasok, ngunit naibalik ang kanyang token. Bago ito maibalik, nagtungo siya sa harap ng batong pintuan ng pinuno ng sekta. Kung sino ang nakita niya at kung ano ang isinulat niya, mas nais mong malaman kaysa sa akin. Ang token sa katawan ni Lulan ay nakatago sa loob ng kaliwang dibdib. Para bang may nagdiin dito mula sa loob gamit ang isang pako. Ang dulo nito ay nakakonekta hanggang sa berdeng pangunahing token sa entablado. Binago na ito. Ang hibla sa token mo ay hindi sa iyo.
Ibinigay ito sa iyo ng punong matanda. Nakikita mo. Nakikita ko. Ang panulat na ito ay hindi bumutas sa pormasyon. Binuksan ng punong matanda ang daan para sa iyo. Huwag kang maghasik ng gulo rito. Nakatayo ka pa ngayon, Lucien. Dahil pinili kong mag-iwan sa iyo ng daan. Daan. Dinala mo si Hanjin sa bilangguan sa ilalim ng tubig. Kinuha mo ang kalahati ng rehistro ni Qin Zhao. Ipinako mo sa pormasyon ng espada ang piraso ng token ng pagliligtas ng aking ina. Iyan ba ang tinatawag mong pag-iwan ng daan? Huwag mong gagalawin ang kahon. Akin ang token ng pagliligtas sa loob. Akin din ang munting pangunahing sisidlan sa iyong dibdib. Pumunta ka sa likod ng batong pintuan. Kaya hindi ka rin pala makapasok. Gusto mong kunin ang pangunahing kontrata. Ilabas mo muna ang token sa dibdib mo. Ilabas mo para matingnan ko. Akala mo ba basta na lang mailalabas ang token? Sabi niya, binago raw ang token ni tagapangasiwa Bai. Nasa likod nga ba ang upuan ng elder? Bumagsak si Bailin. Bailin, Lucien, hindi ko ibabalik ang token. Kapag nagpatuloy ka pa, mauunang mamatay si Qin Zhao sa kalahating markang ito. Kapag nagsara ang talaan, hindi ka maililigtas ng sword formation. Sino ba talaga ang nais makausap ng aking ina noon? Ilabas mo ang token ng lihim na lupain. O sabihin mo na mismo. Sino ang nag-utos sa iyong harangan ang aking ina? Selyuhan. Ang bagay na lumabas mula sa piitan ng tubig. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang humawak niyan? Kung ano-ano ang kinakagat ni Hanjin, maniniwala ka rin sa kanya. Hindi mahalaga kung naniniwala ako o hindi. 3 patong ng anting-anting ang nagsasara sa piitan ng tubig sa ibabang palapag ng bulwagan ng disiplina. 2 kaluluwang pako na lang ang buo kay Hanjin. Ibig sabihin, may gumalaw sa selyo ng piitan kanina. May napakanipis na berdeng linya patungo sa piitan ng tubig. Sinusundan nito ang pasilyo ng ugat ng tubig na puno ng nakamamatay na enerhiya. Pagkatapos, umiikot ito sa ilalim ng paa ni Bailin. Sa huli, pumapasok ito sa 3 gramang jade sa likuran ng upuan ng elder. Hindi ito linya ni Bailin. Pula ang linya mula sa cinnabar brush ni Bailin. Berde ang linyang ito. Sinabi ni Hanjin na huwag suriin. Sinabi niya huwag nating suriin si Bailin. Ang puting markang ito ay maaaring hindi kay Bailin. Kung gayon, kanino ito? Bakit ka nagmamadali? Kalahati pa lang ang inalis ko para sa iyo. Hindi mo ba ako dapat pasalamatan? Ano ang ginagawa mo? Baka muli mong idiin ang brush sa pangalan ko sa talaan. Tagapangasiwa, hindi ka rin komportable ngayon, ano? Sinabi ni Hanjin na huwag suriin si Bailin. Suriin daw natin ang Jade Register. Hindi ito apelyidong Bai. Sariling selyo ito. Ang otoridad na magpalit ng pangalan sa Jade Register ay nasa Bain. Qin Zhao, ang lumang selyo ng iyong pansamantalang kontrata. Ay kinuha ba mula sa ilalim ng selyong ito? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Bailin, naglakas loob ka. Kapag ginalaw mo pa, mauuna munang magsara ang talaan. Sino ang may pakialam sa sariling selyo? Otoridad sa Jade Register ng sekta. Hindi mo kailangang magtanong. Hindi ikaw ang tinatanong ko. Ang sword formation ang tinatanong ko. Ang selyo ni tagapangasiwa Bai ang humarang sa akin sa labas ng tarangkahang bato. Binago ang token ni Qin Zhao. Pinalitan ang Jade Register ng mga ambag. Ang pansamantalang kontrata para sa buto ng proteksyon sa puso ay pumasok sa panlabas na imbakan ng tahanan ni Qin. Bawat hakbang ay nangangailangan ng otoridad sa Jade Register. Sino ang naglabas ng selyo ni Bai? Sino ang naglabas ng sariling selyo? May magsalita nga. Tama na. Nasa iyo pa rin ang berdeng pangunahing token at hindi pa napapalitan. Ikalawang antas lamang ang sariling selyo. Akala ni Bailin ay isang kamay lang ang humihila sa kanya. Ngayon lang niya nalaman na higit sa isa ang nasa likod nito. Ginulo ni Lucien ang dakilang seremonya ng pagpasok sa sekta. Lihim niyang ginamit ang lumang katibayan. Pinilit niyang magbigay ng salaysay ang kapwa-disipulo. Ayon sa disiplina, ikulong siya sa ibabang piitan ng tubig. Hintayin ang hatol. Mayroon akong selyosang putik mula sa silid ng alkimya. Kayang suriin ang tinta ng sariling selyo. Dakpin si Shen yan. Hindi iyan sa akin. Dahil gusto naman ninyong lahat imbestigahan ang Longyuan. Pumasok tayo sa Longyuan at magsagawa ng investigasyon. Elder. Hindi pa niya nababawi ang buong buto ng proteksyon sa puso. Nasa piitan pa rin ng tubig ang espiritong Hanying. Isang kamay lamang ang ipinakita ng maihawak ng sariling selyo. Ang tunay na disipulong si Mingzan ang naglagay ng selyo. Dakilang seremonya ng hanay ng mga espada. Agad nasisimulan ang pagsubok sa mahiwagang lupain ng Longyuan. Si Qin Zhao ang mamumuno sa pangkat. Si Lucien, ang disipulong may sala, ay sasabak sa pagsubok.
Umatras. Sa isang iglap, namuo ang itim na hamog sa kanyang manggas. Lalong humigpit ang basag na telang pumipigil sa espiritu. Biglang sumikip ang kanyang dibdib. Muntik na siyang kalagkarin hanggang sa pintuan. Huwag mong gagalawin. Ano pa ang ipinagyayabang mo? Ang bagay na ito ay talagang humuhuli ng mga token ng kapalaran. May laman ang sinabi ni Hanjin. Hindi na kailangang tapusin pa niya. Maihanay ng hatol sa loob ng pintuan. Kaninong token ng kapalaran ang binago? Sino mang pumasok ay ituturing ng mahiwagang lupain na maling token. Direkta siyang kakalagkarin patungo sa landas ng kamatayan. Nagsimula na ang pagsubok ni Luchen sa Longyuan. Isasama sa pangkat ang disipulong may sala. Bawal magtago ng anumang ebidensya. Bawal lumihis kahit isang hakbang. Bakit ang gintong kahon sa kanyang damit ay isang relikya ng unang tatak? Dahil isa itong relikya ng unang tatak. Kaya lalong hindi siya maaaring magpasok nito ng palihim. Iabot ninyo lahat, pati ang bakal na pako ng bilangguan sa tubig, ang malamig na buhangin, at ang mga piraso ng token ng buhay. Ang pinuno ng pangkat ang sama-samang mag-iingat ng mga ito. Pagkapasok ni Luchen, huwag mong isipin na makalalabas ka para hanapin ako. Kapag nagsara ang pintuan ng Longyuan, ang token lamang ng mahiwagang lupain ang kikilalanin ng mga nasa labas. Hindi nila kikilalanin ang mga sigaw mo ng kawalang katarungan. Bilang tagapangasiwa, makatitiyak ka. Hindi siya makasisigaw palabas. Hindi na ito makukuha. Luchen, ano ang ginawa mo? Hindi ako ang gumawa nito. Hindi ba ninyo gustong sundin ang mga alituntunin ng sekta? Bagay ng unang tatak ng Longyuan. Kusang nagsara ang tarangkahang Jade. Bago makapasok, unang mababasag ang token ng sinumang pilit na sumira sa token ng iba. Tagapangasiwa, gusto mo bang subukan? Naglakas loob ka pang sumingit. Ako ang alkemista ng pangkat ni Danfang. Inatasan akong protektahan ang mga ugat espiritual ng mga disipulong sumasailalim sa pagsubok. Ang mga walang formula ng alkemya, tulad ng buhangin na may ukit na dragon, ay hindi tatagal pagkapasok ninyo sa pintuan. Kakagulong lamang ng itim na buhangin mula sa putikan ng inyong pugad. Sino ba ang pinoprotektahan mo? Ikaw ang nagkanulo sa akin. CJ, pagkapasok ninyo, huwag ninyong gagalawin ang alinmang halimaw espiritual. Tama na. Ganito muna ang kalagayan ng pagsubok. Pansamantala itong isara. Sino mang manggulo sa pangkat? Parurusahan ayon sa utos laban sa pagsuway. Paano napunta sa loob ang token ng kapalaran? Nalantad na ang pagtataksil sa Longyuan. Ang pagsubok ay nasa ilalim na ng aking kapangyarihan. Kung natatakot ka, umatras ka na ngayon. Ang mga linya ng karamihan ay tuwirang lumulubog sa ilalim ng tubig. Tanging ang linya niya ang baluktot. Hinila ito pakaliwa ng isang lumang bakas ng pagbabago. Hindi lang siya basta pinaaalalahanan ni Hanjin. Maihanay ng baligtad na kapalaran sa loob ng tor. Ipinasok din ni Hanjin ang kabilang bahagi ng linya. Ang piraso ng abong tela ang nagtuturo ng daan. Papasok ang unang pangkat. Pangunahan mo ang disipulong may sala upang siya satin ang daan. Pinapasok mo siya ng una. Ganyan ka ba mamuno ng isang pangkat? Balak mo rin bang suwayin ang utos? Huwag kang magmadali. Habang gusto niya akong maunang umalis, lalo siyang natatakot na magpatuloy ako sa pagsisiyasat sa labas. Pumasok ka, Luchen. Sa labas ng pintuang bato, kamatayan ang naghihintay sa sinumang haharang sa akin. Isara ang pintuan. Bakit namula rin ang token ng kapalaran ko? May problema sa utos ng pinuno ng pangkat. Hihi! Hindi ba si Kinshao ang pinuno ng pangkat? Siya rin ay kinalagkad papasok ng pintuan. Hindi ba iyan ang pangunahing sandata sa kanyang katawan? Iyon ang kabilang kalahating tinanggalan ng dugo at enerhiya. Kung hindi ako papasok sa kailaliman, sino pa? Ah. Sa loob ng pinto ay may pintuang buhay na iniwan ni Lulan. Walang langit sa ibabaw ng aming mga ulo. Tanging itim na liwanag na kumikislap na parang mga alon ang naroon. May mga anino ng 12-12 ng plaka ng pagkakakilanlan na nakasabit sa itaas. Hindi bumabagsak ang dugong tumutulo. Lahat ay dumadaloy pakaliwa sa mga linyang hindi nakikita. Maging ang pinuno ay mahihila rin. Ikaw muna ang bumaba at magsiyasat. Yethe, pula na ng ganito ang plaka mo. At gusto mo pa akong magsiyasat. Kinikilala ng sirang pintuang ito ang tunay nitong Panginoon. Dumaan tayo sa kaliwa. Hindi ba kamatayan ang naghihintay sa kaliwa? Para sa iba. Ngunit para sa akin, hindi tiyak. Hindi isda ang aninong iyon. Hindi rin hayop. Mas mukha itong kadena ng mga butong hinihila. Mainit pa ang mga gilid ng mga piraso.
Mahigpit itong nakakapit sa singsing ng selyong kamay. Para bang binubuo nito ang isa pang naputol na alaala. Ilabas mo ang plaka na nasa dibdib mo. Sa mahiwagang lupain, unang sinusuri ng plaka kung kabilang ka sa mga multo. Kung ayaw mong mamatay dito, huwag mong yakapin ng mahigpit ang ebidensya. Hindi mo nga mailigtas ang sarili mo ngayon. Iniintindi mo pa kung mabubuhay ako o hindi. Talagang iniwan niya ang daan para sa iyo. Huwag mo munang hawakan. Baka magising ang lahat ng nasa loob ng pinto. Natatakot ka rin sa mga iniwan ni Hanjing. Natatakot akong padalus-dalus ka. Baka hilahin tayong lahat hanggang mamatay. Kung gayon, bitawan mo na ngayon. Maaaring pasukin ang pintuang ito. Isinara ni Bailin ang pinto gamit ang selyo. Siguradong may nakatago sa loob. Hindi buto ng hayop ang butong iyon. Mahaba at manipis ang hugis nito. Ngunit may banayad na bughaw na liwanag sa gilid. Katulad ng kalahating piraso sa dibdib ko. Halos magkapareho ang hugis nito sa buto ng proteksyon sa puso. Bahagyang gumalaw ang lalamunan ni Kinzhao. Hindi niya napigilan ang reaksyon niya. Maging si Zili ay napansin iyon. Kilala mo ba ito? Kinikilala mo ba ito? Huwag kang gagalaw. Gumalaw ka pa. Umatras ka. Pinipigil ng lugar na ito ang pangunahing selyo. Kaya kong tuklasin ang mga madidilim na ukit. Ngunit hindi ko mabubuksan ang pangunahing selyo. Ang sinumang gustong pumasok ay siya mismo ang mananagot. Huwag kang basta-basta hahawak. Natatakot kang mabuking kita. O natatakot kang makapasok ako sa pinto. Hindi pa tiyak kung tunay ang pinto ang buhay. Kung gusto mong pumasok, maaari naman. Pero ingatan mo muna ang gintong kahon. Huwag mong iwan sa loob ang bagay na may selyong kamay. Ang kinikilala ng pinto ay ang plaka at ang mga bakas ng lumang pagbabago. Huwag kang magmatigas at magsinungaling. Kung may nagtatangkang nakawin ang ebidensya, isipin muna niya kung makalalabas pa siyang buhay. Magagamit mo ito para tuklasin ang mga madidilim na ukit. Huwag mong hahawakan ang pangunahing selyo. Pulbos ng Kingling. Hindi lang iyan ang narito. May halong latak ng tableta ni Hanxin sa loob. Huwag kang basta-basta magbintang. Lahat ng bagay ay matatagpuan sa lungyuan. Sino ang nakaalam kung saan nagmula ang pulbos na ito? Ilabas mo at gamitin itong panupil sa masamang enerhiya. May kaparehong pulbos din sa likod ng plaka mo. At sasabihin mo pa ring hindi ikaw. Inatasan ako ng bulwagan ng mga tableta na magsuri ng gamot. Hindi ito personal na usapin ko. Tumahimik ka. Sino ang kumikialam sa ebidensya? Sino ang unang mamamatay sa pormasyon? Hindi ba tagapagtanggol si Kinzhao? Pinuputol niya ang sariling linya ng kapalaran. Kapag ginulo ni Jay Huizhao ang ebidensya sa loob ng pormasyon, lalo lamang lalalim ang pagkakaugnay ng sukasunduan. Ah! Huwag mong piliting pasukin. Putulin muna ang daluyan ng pulbos. Kung tunay kang marunong mag-alaga ng espiritual na hayop, buksan mo ang supot ng gamot. Ipakita sa lahat kung may kaparehong pulbos sa loob. Ang hininga ng batang mahiwagang pagong na tagapagtanggol ng sekta. Ito ang espiritual na hiningang kailangang alagaan ng bulwagan ng alkimya. Hindi ito maaaring galawin ng mga panlabas na disipulo. Ah! Nasira ang susi ng tatak. Huwag mong hayaang makalapit si Kinzhao. Ah! Luchen! Ah! May kung anong nasa loob ng katawan niya. Kung gayon, bakit kapareho ng buto ng proteksyon sa puso ni Luchen ang liwanag na iyon? Hindi ba sinabi nilang nakalagak na sa imbakan ng sekta ang buto ng proteksyon sa puso? Huwag mong pindutin.
Kapag pinindot mo iyan, wala nang makakakita nito. Naglakas loob kang saktan ang pinuno ng pangkat. Ipaliwanag mo muna ang lahat. Bakit ka kinilala ng susi ng tatak ng Long Yuan? Ha ha ha! Jai Huizhao, hindi pa nasusuri ang supot ng gamot. Subukan mong itago iyan. Ipaamoy ko ngayon mismo sa mahiwagang pagong ang hininga nito. Qin Zhao, napakalalim ng pagkakatago mo. Tumahimik ka. Ang nasa dibdib mo ay nakakabit sa lumang tatak ng sugkasunduan. Kahit ako ay nakikita ko ito. Sino pa ang gusto mong patahimikin? Huwag mong hayaang dumikit ang sugkasunduan sa pangunahing tatak. Umiinit ang sisidlan ng pangunahing kasunduan ng buto ng proteksyon sa puso. Kasabay nito, lalong sumisikip ang singsing ng tatak sa kamay. Para bang kinakagat ng bakal na singsing ang buto ng aking pulsuhan. Lu Chen, ibigay mo sa akin ang pangunahing kasunduan. May mukha ka pa bang maipapakita? Kakasabi mo lang na bantayan niyang mabuti ang gintong sisidlan. At ngayon ay inaagaw mo na. Kapag nasira ang susi ng tatak, luluwag ang selyo. Walang silbi sa iyo ang hawak mong pangunahing kasunduan. Nasa akin ang sugkasunduan. Kinikilala rin ako ng nabaling buto. Ibigay mo sa akin. Kaya kong patatagin ang Long Yuan. Noong nakaraang buhay, hawak mo ang buto ko. Ano ang napagtatag mo? Anong kalokohan ang sinasabi mo? Hindi ito pagkilala sa tunay na amo. Hinahatak ka lamang ng pormasyon ng hatol sa kapalaran. Ang kalahating bagay na nasa loob ng katawan ni Qin Zhao ay matagal nang hinatulan ng Long Yuan bilang lumang bakas. Sundan siya. Kailangang pagsamahin ng batong tableta ang mga tatak. Sa sandaling pumasok ang enerhiya ng kawayan, bubukas ang pinto. Bukas na ang pinto. Kanino mapupunta ang nasa loob? Kung ito ang tatak ng pag-aalaga sa mahiwagang pagong na tagapagtanggol ng sekta. Ayon sa dating batas ng sekta, dapat muna itong ipasuri sa bulwagan ng alkimya. Ni hindi mo nga magawang buksan ang supot ng gamot. Ngayon ay gusto mo pang galawin ang mahiwagang pagong. Pumasok ako sa Long Yuan sa utos ng bulwagan ng alkimya. Nasa akin ang plaque ng pagkakakilanlan. Ang pagbabago ng espiritual na hayop ay dapat itala ng bulwagan ng alkimya. Itala gamit ang asul-abong pulbos. O gamit ang malamig na latak ng eliksir. Lu Chen, tulungan mo akong makatayo. Hindi ba sinabi mong kaya mong patatagin ito? Sinisipsip palabas ng batong tableta ang sugkasunduan. Kapag ito ang unang bumalik sa tableta, mahihila rin ang pangunahing kasunduan papunta roon. Kahit ang pangunahing kasunduang iniwan ng iyong ina ay hindi mo maililigtas. Enye. Qin Zhao, naglakas loob kang piliting pagsamahin ang sugkasunduan. Kapag hindi ito nagsanib, mapapahamak tayong lahat. Ayaw ibigay ni Lu Chen ang pangunahing kasunduan. Kailangan ko munang patatagin ang sugkasunduan. Tulungan ninyo ako, gumalaw ang aking token ng buhay. Kalahati ng buto. Panlabas na imbakan ng pamilyang Qin. Pagkatapos linisin at itali, ipapasok sa katawan. Panlabas na imbakan ng pamilyang Qin. Pagkatapos linisin at itali, ipapasok sa katawan. Sasabihin mo pa bang ang kalahating butong ito ay iniwan ng mahiwagang lupain ng Long Yuan para sa iyo? Lu Chen, walang saysay ang paghahabol mo rito ngayon. May saysay. Kahit paano, malalaman ito ng lahat. Ang kalahati ng buto ng proteksyon sa puso ng aking ina ay nasa katawan mo. Ang buto ng proteksyon sa puso ay hinati sa dalawa. Ang pangunahing tatak ay nasa Lu Chen. Ang pangalawang buto ay nasa Qin Zhao. Sabihin mo kung paano ito gagawin. Ako ang pipigil dito. Huwag mong galawin ang pangunahing sisidlan. Idiing mabuti ang gilid ng baluti sa likod ng kanang tuhod. Huwag mong hayaang mahila ito palabas. Buksan ang supot ng gamot. Ngayon na. Kayang pigilan ng latak ng hanyindan ang espiritual na hayop. Kaya rin itong pigilan ang kandado ng buto. Kung wala namang problema sa iyong supot ng gamot, ilabas mo at gamitin sa pagliligtas ng tao. Narinig mo ba? Hindi ba tagasilid ng mga elixir ang kasama mo? Tulungan ninyo ako. Sasabihin mo pa ring wala. Ito ang panupil na gamot na ipinagkaloob sa akin ng silid ng mga elixir. Dala-dala ko lang ito. Hindi ako ang nagkalat ng pulbos na iyon. Tingnan mo, kailangan mo pa rin akong iligtas. Ang inililigtas ko ay ang selyo at ang mga buhay ng mga taong ito. Pero kailangan mong maipalit. Sasamantala ka pa sa gitna ng kaguluhan. Sino ang naglipat ng kalahating parasito sa loob ng iyong katawan? Bilisan mo. Magsasara na ang kandado. Magsalita ka. Kapag hindi ka nagsalita, pipigilan ko lamang ang daloy ng dugo.
Hindi ko pipigilan ang kandado mo. Hindi ko alam ang buong pangalan niya. Noong panahong iyon, sa panlabas na imbakan ng pamilyang Qin. Kamay lamang ng taong iyon ang nakita ko. May suot siyang berdeng singsing at may hawak na sariling utos na selyo. Sinabi niyang kapag naipasok na ang kalahati ng nakapipinsalang enerhiya sa katawan, malalampasan ng aking espiritual na ugat ang sa lahat. Sino? Matanda ng bulwagan ng disiplina. Ang matanda ng bulwagan ng disiplina na tagapag-ingat ng mga labi. Ang malinaw na utos ng disiplina ang magsisilbing patunay. Qin Zhao. Napakadaldal mo. Isang nakaalam ng katotohanan. Pumasok sa espiritual na pormasyon. Naku! Lu Chen, kapag nagpatuloy ka sa pagkaantala, hindi na makatatagal si Naksiksi at ang mga taong ito. Huwag mo silang hayaang gumalaw. Isang hakbang paatras. At unang mahihila ang token ng buhay. Hindi ko ginalaw ang talaang Jade. Hindi ko rin binago ang token ng buhay ni Qin Zhao. Bakit ninyo ako hinihila? Qin Zhao, tandaan mong mabuti. Ang bagay na ibinigay sa iyo ng pamilyang Qin. Kung kailan ito babawiin. Hindi ikaw ang magpapasya. Gusto mo ang bibig ko. Ikaw lamang ang pinuno ng pangkat sa pagsubok. Hindi mahirap humanap ng kapalit na pinuno. Gumagamit siya ng berdeng pangunahing utos para supilin ang pormasyon. Ang pulang linya ko ay hinihila rin ang bagay na iyon. Matutulungan kitang buksan ang isang nakatagong marka. Pero kailangan mo munang pigilan ang pulang linyang ito para sa akin. Nakikipagtawaran ka pa. Kahit hindi ako makipagtawaran, mahihila rin ako papasok. Pero mamamatay ako. Walang sinuman dito ang makabubukas ng nakatagong marka ng pangunahing selyo. Ano ang gusto mo? Pagkalabas natin, tiyakin mong hindi mabubura sa harap mismo ng bulwagan ng disiplina ang tanda ng buhay ko. Subukan mo munang tingnan kung kaya mong protektahan ito. Tingnan natin kung ano ang mapipili mo. Ang tawag mo riyan ay paghahanap ng kamatayan. Ah! May pagpipilian ka pa ba ngayon? Sa ilalim ng bawat baitang ng White Bone Terrace, ay may nakabaon na anino ng isang tanda ng buhay. Hindi ang mga tanda ng buhay ng kasalukuyang mga disipulo. Mga luma ang mga iyon nangingitim na. May puting marka sa mga gilid. Ang mga lumang tanda ng buhay ay inayos bilang pundasyon ng isang pormasyon. Parang isang hanay ng mga pako. Hilahin pa kaliwa ang lahat ng bagong tanda ng buhay. Nasa ilalim ng terasa ang pundasyon ng pormasyon. Tumalon ka sa ikatlong baitang. Nasa kaliwa ang lumang tanda. Wala rito ang tunay niyang katawan. Ginagamit lamang niya ang utos upang pigilan ang pormasyon. Tama na. Sobra na. Lu Chen, ako ang magpapatotoo para sa iyo. Kapag nakalabas tayo, ako ang magpapatotoo para sa iyo. May puting marka ng pagkakandado sa dibdib ni Qin Zhao. Kitang-kita nating lahat iyon. Ako rin ang magpapatotoo. At si Han Jin ay nagpapagaling upang maibalik ang espiritual na lakas niya. Ang matandang tagapagpatupad ng disiplina ay may Qingji bilang patunay. Kitang-kita nating lahat iyon. Mga saksi ng tao. Nasa bukana siya. May mga bakas din ng dating pagbabago sa mga iyon. Basta bumagsak ang sariling marka sa tanda ng buhay. Pagkalabas natin, wala nang maniniwala sa anumang sabihin nila. May gamot ako. Mapipigilan ko ang puting marka. Lu Chen, tutulungan kita. Huwag mong hayaang siya sa atin nila ang mga tala ng mga tanda ng buhay. Ngayon, gusto mo pa rin pag-usapan ang pwesto mo. Masasaktan ng pulbos na iyon ang kanang tuhod ng itim na pagong. Mali ang ginamit ninyo. Hindi nakakayanin ang kanang tuhod. Parang gintong bowl, hinigop ito. Kalahati ng singsing na tanso ang nawawala. Ako na bakal mula sa bilanggo ang tubig. Umiinit ang itim na malamig na buhangin. Ngunit ang naiwan lamang ni Han Jin ay kalahating card ng utos sa mahiwagang lupain nakapaloob sa singsing. Hindi ito gumalaw kahit kailan. May bakas pa ng dugo ni Han Jin sa gilid ng kalahating utos. Ubo, ubo, ubo. Nakakapagsalita na ako. Umatras na ang puting marka. Iyan ang Qingji, nakita ko. Sa likod ng pormasyon, may kamay na may suot na Qingji. Huwag mong hayaang bumagsak ang kaliskis ng dragon. Lu Chen. Ibigay mo sa akin ang kaliskis ng dragon. Ililigtas ko sila. Hindi ko na mabago ang pahintulot ng pangkat sa pagsubok. Wala na ang utos ng pinuno. Kung gayon, ano ang gagawin natin? Nasa kaliwa pa rin ang tanda ng buhay. Ang gilid lamang ang maaari kong piliin. Kapag hinawakan ko ang bahaging pinipisil ng pangunahing utos, agad na nadudurog ang panulat. Lu Chen, nanginginig na naman ang munting hininga mo. Sinabi ko na, kayang pigilan ng pulbos ng gamot ang kandado. Hindi ninyo na kailangang magdusa ng magkakasama. Gamitin mo ang pulbos mo. Hindi mo na kakayanin ang munting hininga.
Mas mabuti na iyon kaysa tuluyan tayong hilahin sa daan ng kamatayan. May nawawalang isang sulok sa utos na pilak. Ang kalahating utos ni Hanjin ay naging mga kaliskis ng dragon. Hindi mga susi ang mga kaliskis na ito. Mga patalim sila, kaya nilang hiwain ang pormasyon. Ngunit isang bahagi lamang ang kaya nilang hiwain. Kapag nagkamali tayo, unang babagsak ang tanda ng buhay ng nawawalang disipulo. Lu Chen, huwag ka nang magkunwaring kaya mo pa. Ibigay mo sa akin ang mga kaliskis ng dragon. Ibabalik ko ang mga tanda ng buhay nila. Magbalik ka muna ng isa. Nababaliw ka ba, kakausapin mo pa siya? Kung hindi mo siya pakakawalan, paano ako maniniwalang mailigtas na daan para sa iyo? Bumalik na ang tanda ng buhay ko. Bumalik na ang tanda ng buhay. Hindi binawi ni Bailin. Hindi siya nagpapalaya ng mga tao. Pinalitan lang niya ang iyong paratang. Talagang malinaw ang paningin mo. Nakikita mo ang mga espiritual na ugat. Lu Chen, kaya pala nahanap mo ang mga gilid ng pormasyon sa buong daan. Espiritual na pako ng malamig na lawa. Ang nakamamatay na tarangkahan ng pagsubok. Lumang pako mula sa minahan. Hindi mo ito hinulaan. Nakikita ni Lu Chen si Bailin. Kung gayon, ano talaga ang buto ng proteksyon sa puso sa kanyang katawan? Itaas siya. Tumahimik kayong lahat, ngayon ba talaga ang oras para itanong iyan? Lu Chen, hindi mo na maitatago ang lihim na ito. Dalubhasa ang bulwagan ng disiplina sa pagpapalit ng mga bagay sa mga krimen. Mga disipulo ng sekta ng King Xuan sumunod sa utos. Taglay ni Lu Chen ang masamang buto ng Long Yuan. Palihim niyang kinontrol ang pormasyon ng hatol sa buhay. Nilinlang niya ang mga kapwa-disipulo upang gumawa ng huwad na salaysay. Ang sinumang tumulong sa kanya, kukumpiskahin pati ang tanda ng buhay. Lu Chen, narinig mo ba? Iyan ang galing ng bulwagan ng disiplina. Nasa iyong mga kamay ang ebidensya. Kaya pa rin niyang palitan ang iyong krimen. Pati si Qin Zhao ay gusto niyang patahimikin magpakailanman. At gusto ninyong maniwala ako, hindi ba? Naniniwala kami sa kanya. Iniligtas ako ni Lu Chen kanina. Kung talagang nagbibigay ng ligtas na daan ang matandang tagapagpatupad ng disiplina, bakit nag-iwan pa siya ng sariling tatak sa likod ng aking tanda ng buhay? Mayroon din ito ang akin. Mayroon din ako. Maaari ko lamang tabasin ang sulok. Huwag mong gagalawin ang pangunahing utos. Alam ko. Ayos na. Kung gayon, nasaan ang supot ng gamot ko? Huwag kang umarte. Bilis, kunin mo, nasa kamay ni Qin Zhao ang sariling tatak na utos. Lu Chen, ginamit mo ang masamang buto upang silipin ang pormasyon. At muli mong sinira ang mga gilid nito. Sapat ang krimeng ito upang agad kitang mawala ng tanda ng buhay. Kaya kailangan ko pang humanap ng ibang paraan. Puntiryahin ang puwang sa sariling tatak na utos. Utos iyan ng isang matanda, hindi gilid ng pormasyon. Hindi kita inutusang puntiryahin ang utos. Puntiryahin mo ang aninong kumakagat sa kaliskis ng dragon. Ang marka sa tanda ng buhay ng iyong ina. Paano ito napunta sa utos na may puting tatak niya? Masamang buto ng Long Yuan, Lu Chen. Palihim mong itinago ang marka ng pagtataksil ni Lulan. Agad siyang dakpin. Ha! Narito ang katibayan ng pagtataksil ni Lulan. Lu Chen, nangangahas ka pa bang sabihing hindi masamang buto ang nasa iyong katawan? Tunay ngang tanda ng buhay ni Lulan. Kung gayon, ano ba talaga ang ginawa ng kanyang ina noon? Huwag kayong lumuhod dahil lang sa isang salita niya. Ang puting tatak sa likod ng inyong mga tanda ng buhay kanina. Hindi pa lubusang nabubura. Matanda, sinasabi mong nilinlang tayo ni Lu Chen. Kung gayon, sino ang naglagay ng puting tatak sa aking tanda ng buhay? Ako ba mismo ang naglagay nito? Ang tanda ng buhay ko. Huwag kang magmatigas. Matanda. Ginamit mo ang kalahati ng tanda ng buhay ng aking ina upang hatulan ako. Kung gayon, ilabas mo ang kabilang kalahati. Ang mga tanda ng sekta ay dapat magkatugma bilang patunay. Kahit kalahati lamang ay sapat ng panghatol. Kahit kalahati lamang ay sapat ng pambaligtad ng hatol. Isa kang masamang buto. Hindi ba karapat-dapat sa pagsusuri ang lumang tanda ng sekta? Ipakita natin sa kanila. Mayroon nga siyang utos na may berding tatak. Ang isinulat ng dugo ni Hanjin ay ang King Ring. Nasa kamay niya ang kalahati ng life token. Wala ito sa imbakan ng sekta. Magsalita ka na. Narinig mo naman, hindi ba? Nasa kamay niya ang kalahati ng life token. Saan nagmula ang kalahati ng buto ng proteksyon sa puso sa loob ng katawan mo? Magsalita ka ngayon. Gusto mong tumestigo ako para sa iyo. Hindi para tumestigo ka para sa akin. Kundi para mailigtas mo ang sarili mong buhay. Ihihila ng matanda ng bulwagan ng disiplina ang iyong pantulong na buto papasok sa ukang buto.
Nagbibingi-bingihan ka pa rin. Ikaw ang unang mawawala. Kinzhao, mag-isip kang mabuti. Tinatandaan ng sekta ang utang ng Kinmanor. Utang, winasto mo na ang token ng utos na hawak ko. At ginagamit mo pa ang Kinmanor para takutin ako. Luchen, hindi ba ebidensya ang kailangan mo? Ibibigay ko sa iyo. Huwag kang gagalaw, kapag nahiwalay ang pantulong na buto, mababasag ang kandado. Babalikwas ang mismong selyo at kakagatin ka. Kung tutuusin, hindi naman niya balak akong hayaang makalabas ng buhay. Ah, Kinzhao. Shenyan, ang gintong kahon. Ah, nasa loob ng katawan ni Kinzhao ang kabilang kalahati ng buto ng proteksyon sa puso ni Luchen. Noong gabing binuksan ang panlabas na imbakan ng Kinmanor. Ikaw mismo ang pumunta roon. Habang hawak ng King Ring ang Baisil token, ikaw mismo ang nagtala ng pagpasok at paglabas sa imbakan ng sekta. Ang pantulong na buto lang ang nakuha ko. Hindi napunta sa kamay ko ang pangunahing buto. Kinzhao, wag mo akong idamay sa gulo mo. Itinala mo ang pagpasok at paglabas sa imbakan ng sekta. Luchen, gamitin mo ang nakikita ng mga mata. Huwag ang iyong mga mata. Hindi ito masamang buto. Inilipat nila ang buto at binago ang kontrata. Nakakandado ang Baisil sa katawan ni Kinzhao. Nasa kamay ng matanda ang kalahati ng life token ni Lulan. Huwag mong hayaang magsanib ang dalawang kalahati ng buto. Bubukas na ang selyo. Enye. Ah, kunin ang life token. Luchen. Kalahati ng butong ito ang hawak ko sa loob ng maraming taon. Hindi niya ako kinilala. Ngayong nagkaisa na ang mga ito, hindi ka pa rin niya kinikilala. Binabago ng Bain token ang formation. Gagawin niyang bagong sentro ng formation ang buto ng proteksyon sa puso. Hindi ang selyo ang dinidiinan mo. Ang life token ko. Bitawan mo, isa pang diin at mapuputol ang token kong ito. Luchen, mali ang diin mo. Huwag kang magmatigas. Tinatawag ka na ng ina mo. Ano pa ang hinihintay mo? Hindi ka ba sapat na nagtiis hanggang kamatayan sa nakaraang buhay mo? Hindi ka ba sapat na nagtiis hanggang kamatayan sa nakaraang buhay mo? Shenyan, huwag mong pindutin ang gitna ng gintong kahon. Pindutin mo ang 4 na sulok. Ah. Kung hindi siya gagamitin, hindi na nito kakayanin ang pag-ataking ito. Naglakas loob kang saktan siya. Ipapasok ko muna ang sisidlan ng gamot mo sa tubig ng ukang buto. Bakit ko naman siya sasaktan? Patay na ang mahiwagang pagong. Pati ang katibayan ng silid ng elixir ay naging basurang token na. Ano pa ang iuwi ko para itugma sa talaan? Kalahating butil. Iwisik mo sa panlabas na bilog ng Baisil token. Huwag mong hayaang mahawakan nito ang likod na baluti. Hindi ito mapipigilan ng kalahating butil ng matagal. Sapat na ito para mapalitan ko ang formation. Kapit lang, batang ninuno. Naglakas loob kang galawin ang lumang pako ng bantay selyo. Ang inaayos ko ay ang longyuan. Hindi ang peking sentro ng formation na ginawa mo. Heh! Lumabas na ang linya kay Luchen. Tingnan ninyo ang King Ring, nakakonekta pa rin ang linya sa kanya. Kinokontrol niya ang Bain token. Huwag ninyo siyang hayaang makatakas. Huwag mo nang iunat ang kamay mo. Kung gusto mong mabuhay at mabuksan ang pandagdag na kamalig, pindutin mo. Ah! Buhay pa ako. Hindi pa nabura ang tala sa token. Ako rin. Buhay pa ako at narito pa rin ang ebidensya. Narito pa rin ang ebidensya. Maililigtas mo ba sila? Hindi mo maililigtas si Lulan. Bumalik ka sa sekta at humarap sa parusa. Tingnan natin kung maniniwala sa iyo ang sekta. O mas maniniwala ito sa bulwagan ng disiplina. Dinala niya ang pahina ng panlabas na kamalig ng tirahan ni Qin. Kalahati na lang ng tala ang natira sa pandagdag na kamalig. Sapat na ang kalahating tala para mabuksan ang pinto. Luchen, nasa kailaliman pa ang iyong ina. Babalik ka pa ba sa sekta ngayon? Pinuno ng sekta, huwag mong buksan ang tarangkahang bato. Bumalik na siya sa sekta. Binuksan na ng bulwagan ng disiplina ang hanay ng paglilitis. Kakabalik lang namin matapos iligtas ang mga tao. Nauna siyang bumalik upang hatulan kami. Naunawaan mo na ngayon, hindi ba? Kung nahuli ka kahit isang hakbang. Ang pangalan ng iyong krimen ang nakapaskil sa tarangkahan ng sekta. Umalis na tayo.
Palihim na binuksan ni Luchen ang mahiwagang lupain ng Longyuan. Nakipagsabuatan siya sa masamang espiritu ng mahiwagang lupain. Isinapanganib niya ang buhay ng mga disipulong sumasailalim sa pagsubok at nawalan ng kontrol sa kanilang mga token. Nangangahas ka pang bumalik sa sekta. Sino ang nanakit kanino, bulag ba kayo? Buhay na nakabalik ang mga disipulong ito. Maaari akong tumestigo. Ang utos ng kasuotan ang gumabay sa aming mga token. Ang matandang tagapagpatupad ng disiplina ang nag-utos na ikulong kami sa mundo ng butong puti. Maaari rin akong tumestigo. Ang masamang buto ng Longyuan ni Luchen. Lihim niyang itinago ang tatak ng pagtataksil kay Lulan. Binago niya ang kalahating tala. Tagapangasiwa bae, nalinlang ka ng masamang buto. At durog na ang panulat na sinabar. Nangangahas ka pang magsalita ng walang kabuluhan. Walang kabuluhan. Kung walang kabuluhan ang sinasabi ko, tingnan mo ang linyang ito sa loob ng token ko. Ako ang sumagot sa iyong pagpasok sa kamalig ng sekta. Ako ang nag-ingat para sa iyo ng buto ng proteksyon sa puso. Ngayon, gusto mo rin ba akong gawing huwad na saksi? At ako rin. Matagal nang nasa katawan ko ang kapirasong buto ng proteksyon sa puso. Pinipigilan ito ng tatak na pangkandado ng buto mula sa bulwagan ng disiplina. Ang kasulatan sa panlabas na kamalig ng tirahan ni Qin at ang mga tala ng pagpasok at paglabas sa kamalig ng sekta. Kinikilala ko ang bawat linya ng tatak at bawat bakas ng utos. Qin Zhao, pag-isipan mong mabuti. Kapag inamin mong inilipat mo ang buto, mawawala rin ang iyong titulo bilang tunay na disipulo. Matagal nang wala ang titulo ko. Gagamitin mo pa ba iyan para takutin ako? Ang mga dungis mula sa mahiwagang lupain ay hindi maaaring magsilbing ebidensya. Kung ganoon, hayaan siya sa atin ito ng tableta ng espiritual na ugat. May talaan ng mga token ang kamalig ng sekta. Magtutugma ang tatlo sa tableta ng espiritual na ugat. Ang tunay na ukit sa tableta ng espiritual na ugat ang magiging batayan. Ginamit ninyo noon ang patakarang ito upang pilitin siyang sukatin ang kanyang espiritual na ugat. Suriin! Nakikita mo ba? Muli na naman niyang babaguhin ang tableta. Mga tala ng pagpasok at paglabas sa kamalig ng sekta. Ang gininto ang kahon na naglalaman ng buto ng proteksyon sa puso. Personal na nagbantay si Bailin. Ang token ni Lulan ay nagsasabing hindi siya nagtaksil. Ito ay selyado sa minahan sa tarangkahang bato ng pinuno ng sekta. Narito ang kalahating tala mula sa pandagdag na kamalig. Matandang tagapagpatupad ng disiplina. Ilabas mo ang asul na utos. Nanalo ka sa entablado ng paglilitis, pero ano naman ngayon? Nagsasara ang pinuno ng sekta para magnilay at hindi makalabas. Ang sekta ng King Xuan o ang pagpapatupad ng batas ng bulwagan ng disiplina. Si Lulan ay ikinulong sa loob ng tarangkahang bato.